sa programang ito, sa platform na ito, Daily Life Sharing. No po, marami na po tayong na-invite, marami na po tayong na-interview. Alam niyo po, uh, really, no, we cannot underestimate the Word of God. We cannot underestimate the doings and the working of the hand of God. Ano po, katulad nga ng ating pag-uusapan ngayon sa hapong ito, no, a potter's love, no? Yan yung sa sa Jeremiah sinabi rin po yan, tsaka sa Romans, no po, a potter's love transforming lives. Yan po ang ating topic sa hapong ito. Ulitin ko po, a potter's love, no? Yung daw pong naggagawa ng palayok, no? Transforming lives, no? Alam niyo po, naririnig na po tayo, hindi lamang po dito, hindi lamang po sa Pilipinas. Kasama po ang lahat, ano po, ang global community, no? Hindi lamang global Christian community, open po tayo sa lahat, no? At kung ako po sa inyo bilang sabihin nating mananampalataya na o alam niyo pong makaka-bless sa atin ang programang ito, also i-bless din po natin ating mga mahal sa buhay, ano po, upang marinig muli, no? Especially, no, nung itong kanina kinakausap ko po ang ating guest. Wow, grabe po. No po. It's twist and turns ng buhay. Nasabi nga sa Proverbs, no, sabi sa Proverbs 19:21, no, kahit gaano daw po magplano sa puso ang mga tao, the purpose of the Lord will prevail. Hallelujah. At talagang nakaka-bless, ano po. So sige, mga kapitbahay tuloy, ano, mga kaabangers, mga ka-DLS, no? Tama, mahalin natin yung mga kapitbahay natin, ha. Alamin niyo ang mga Facebook account ng mga 'yan. Para every time nagdi-DLS tayo, nagdi-daily life sharing, yung ating mga kapitbahay ang unang-una nating ma-sharean, no? Because yan yung ating function, sabi, di ba? Sa Matthew 28:19-20, 18:19-20, we have to preach the word. We have to preach. Kung meron man tayong unang gustong, no, mabahagian ng salita ng Panginoon, ang ating mga kapitbahay, ang ating pamilya, ang ating mga kapitbahay. Oh, sige po, samahan niyo ako. Babasahin ko lamang po itong verse na ito sa Jeremiah. Jeremiah 18, verse 5. Na po. Simulan ko na po sa verse 2. Na po. Pwede na po ba kayo? Iandaan niyo na po ang inyong ballpen, ang inyong papel at ang inyong mga Bible. Ano po? Okay. So, let us all be excited sa afternoon. Sa hapong ito, sama-sama po tayo na mabless sa storya ng ating pong guest. Ano po? Samahan niyo po ako sa Jeremiah 18, verse 2. Sabi po dito sa English ko po muna babasahin, go down to the potter's house and there will I give you my message. No? Magpunta ka doon sa bahay na magpapalayok, sabi ng Panginoon kay Jeremias, at may ipapahayag ako sa iyo. Yan naman gusto ng Panginoon. Ano? May illustration siyang gustong gawin kay Jeremias. Sabi po dito, go down to the potter's house. Okay, so I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel, no? Naggagawa daw doon sa kanyang hulmahan. No po. Sabi po dito, but the path he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot. Nasira daw po yung ginagawa. 'Di ba? Pagka naghuhulma ka ng pot, may tubig kailangan niyan, tas 'di ba? Minsan pag nagkamali ka ng pihit o masyadong mabilis yung pagtungtong mo doon sa paikot, pwedeng masira. Sabi po dito, 'di ba? Kapag ayan, sabi, dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Kaya nga po, di ba? A potter's love transforming lives. Hindi tumitigil yung potter sa buhay na maggawa ng palayok. Kahit nasira, bubuuin niya yan ulit. Huhulma siya ulit ng panibagong palayok. At sa ating buhay, yan yung transforming lives. Kaya po sa ating mga nakikinig, ngayon pa lang po nakapakinig sa ating pong platform, sa daily life sharing, mga kapatid, ano po. By the way, bago po tayo tumuloy-tuloy, nais ko pong muli batiin po ang ating senior pastors, Pastor Dong and Pastor May. Ito po, salamat sa opportunity na ito.
na magamit po sa ating platform makapaglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. At sabi dito, pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, sa Tagalog ano po, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyan? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Hallelujah. Ang buhay daw po natin ay nasa kamay ng ating Diyos. Na kahit anong gawin natin, kuminsan, dun sa gustong gawin natin Panginoon sa atin dahil tayo po, ano po, ang buhay natin katulad ng palayok na hinuhulma ng ating Diyos. Kaya lamang, anong difference nung palayok sa atin? Ang palayok ay walang kakayanang magdesisyon sa sarili niya. Na pinapakita rin sa atin ng Panginoon na kung ang iyong desisyon ay labas sa aking will o sa aking gustong mangyari sa iyong buhay, ikaw ay masisira. Ulitin ko po. Pag daw po yung desisyon natin ginagawa ay labas sa salita ng Panginoon, no? Para mas eksakto na, tutumbukin na po natin. The Bible, mga kapatid, ang Biblia po ay manual ng ating buhay. Ibinigay na sa atin yung manual. Kaya kung gusto niyo pong wag masira ang ating buhay, simple lang. Bumalik po tayo sa ating Creator. Ang Creator natin, siya po yung potter. Siya yung tagagawa. Siya yung magpapalayo. Nga po, tingnan niyo po, ang ugali ng isang potter o ng magpapalayo. Kahit nasira, no? May nangyaring hindi maganda dun sa palayok. Anong gagawin niya? Sabi, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Kaya may transforming lives. No? Nakatulad ng istoryang matutunghayan natin sa hapong ito, mga kapatid. Ako, A Potter's Love, Transforming Lives. Yan po ang mensahe sa hapong ito na kung saan, ano po, na kahit nga po pala na ikaw ay lumaki, na po, na ikaw ay lumaki sa, sabihin nating, tahanan na meron ng pananampalataya. At maaari ang magulang mo ay manggagawa na sa church. O maaari din ang magulang mo ay pastor at pastora. Katulad po, no po, katulad po sa hapong ito, ang ating guest ay lumaki sa church. Lumaki po siya sa tahanan na may pananampalataya na sa Diyos. Pero katulad ng sinabi ko kanina, ano ang kaibahan natin sa palayok? Tayo po ay merong kakayanang magdesisyon sa sarili natin. At kung minsan, ang desisyon na yan ang nagbibigay po ng kapahamakan o sabihin natin pagkasira. Pero salamat sa Diyos. Ang kanyang pagmamahal. Sabi nga, no? A Potter's love. No? Ang pagmamahal niya, hindi tayo bibitawan, hindi tayo susukuan. Amen? So, ihanda niyo na po ang inyong mga sarili, mga kapatid, na po. At handa na po ba tayo? Sabihin niyo po dyan sa ating comment box, I am ready to receive. I am ready to receive the Potter's love. Hallelujah. Sige po. I am ready to receive the Potter's love. No? Magpahubog talaga tayo sa Panginoon. Kung minsan, meron tayong katigasan ng puso. No po. Pero napakabuti ng Panginoon. Tandaan niyo po, even to our children, wag po nating balikatin yung problema na yan. Tuhurin natin. Ha? Ano ibig sabihin? Ibabad natin sa panalangin. Kapatid. Ano po? Ibabad po natin sa panalangin. Amen? So, are we ready sa hapong ito? Sabay-sabay po nating i-welcome na po ang ating guest for this afternoon. Okay? Wala pong iba, si Brother Mark Kemuel Hernandez. No po, mula po sa Batangas. Amen. Sige po, pasok po, Brother Kemuel. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-abangers. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood kung saan man po kayo nandoon. Magandang hapon po sa Lord. Kamusta po kayong lahat? Grabe. ang ating pong guest ngayon ay talagang binless ng Panginoon ito, no? Grabe. Kuya Kemuel, sige po. Meron pa po ba kayong gustong batiin? No, mga ka-church niyo po?
Hello po sa mga ka-church ko, sa mga taga-LCCM dyan. Mm. Stay safe kasi may smog. Mag-face mask kayo hanggat maaari. Wisdom din, sabi nga ng Lord. Hello sa mga kaibigan ko na in-invite kong mandoon. Nawa ay maging kalakasan ito para sa inyo and makita yung si Lord sa buhay ko, kung anong ginawa ni Lord sa akin. And nawa ay maranasan nyo din si Lord sa buhay niyo. Yun. Amen. 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 So mga kaabangers, ano po, mga kaabangers, sa hapong ito, Kuya Kem, no, alam ko marami tayong ikukwento at pag-uusapan. Ano po? Ah, so, sige nga po, simulan na po natin. How do you, paano nyo po nakita, ano po, may kwento po ang inyong, sabihin nating kabataan. O, sino po inyong Bali, magulang? Saan po kayo lumaki? No? yes. So, ako po ay si Mark Emel C. Hernandez. Ano po? Someone called me MK, may tumatawag sa akin Kem, or Mark. And Kemuel, pag galit ang magulang ko. Yan. Bali, ako po Ayan ay na. lumaki. Bali, ako po ay lumaki dito sa Batangas talaga. Sa Bawan, Batangas na po talaga ako nakatira since birth. Ano po. Opo. Bali, ang father ko po is pastor, si Pastor Jason po, and si Pastora Jo Amen. Hernandez. Ano po. But, nung ako po ay kabataan, kung hindi po ako nagkakamali, ang father ko po ay hindi pa agad pastor. Nag-aaral pa lang po siya noon yata ng Bible schooling and Mm. kagagraduate lang po niya ng Bible schooling. So sa Batangas pa po kami nag-church noon. And ang mother ko po is a teacher nung ako po ay babago pang lumalaki. And ang mother ko po ay involved na sa worship team nung mga panahon na yun. So siya Mm. ay talagang kumakanta na para sa Lord nung mga Galing. panahon na yun. Yes po. And sabi nga ng aking nanay, ako daw po ay nasa sinapupunan pa lamang, ay itinatapat na niya ako sa radyo kapag ka daw po tumutunog ang worship song or praise song at ako daw po ay sumisipa. Dahil ang sabi po sa akin ng aking parents ay nasa sinapupunan pa lang po ako ng aking, ng aking ina ay ini-offer na daw po niya ako para sa Lord. So, madalit salita po, Christian family po talaga kami since birth po ako. And ang father ko po nung time na yun is, kung hindi rin po ako nagkakamali, is namamasada po siya ng tricycle that time. Haba Amen. po siya ay naglilingkod sa Lord. So, nung ako po ay kabataan, ang disciplinarian ko po talaga is ang father ko. But both parents are disciplinarian. Kapag wala ang father ko, syempre, ang mother ko po ang tumatayong dumidisiplina sa akin. At kapag nandyan po ang tatay ko, which is mas nakakatakot kasi takot ako sa tatay ko noon. Eh, ang tatay ko po ang humahawak ng baton para ako disiplinahin. Ano po? And pag ako po dinidisiplina, lagi nilang sinasabi sa aking lola, ay huwag niyong aaluin, hayaan niyo sila para magtanda. Yan, ganyan po lagi Ano po yung sinasabi ng aking. aalihin? Ano po yung Ah, aalihin? yung parang kung pagkahalimbawa po ay napagalitan ka, parang aamu-amuin nila na okay lang yan, yung dito ka sa Ayun. lola, iyon, wag daw pong Pinakaabot ba? gayon para matuto daw po ang bata. Iyan. Bale, ang tatay ko po at nanay ko, paano po nila ako dinidisiplina, tsaka ang kapatid ko is sinturon po. Napapalo po nila kami ng sinturon. Depende kung ilan ang palo, kung gano'ng kalaki ang kasalanan mo. Kung tatlo, kung dalawa, May kung degree. lima. Yes po, may level of sin, sabi nga po. And, pero ang tatay at nanay ko po ay pagpatak sa disiplina ay napakaseryoso nila. Pagpatak sa disiplina. Every time po na kami ay Mm. mapapalo, hindi nila kami papaluin basta-basta. Hindi sila yung Mm. parents na may kasalanan ka, palo. Or palo agad. Kinakausap ka muna nila, Mm. bakit ka nagkamali? Saan ka Mm. nagkamali? Kita ka ni Lord, wag mo nang uulitin. Yan yung laging mga Mm. sinasabi sa akin ng parents ko noong bata. Which is, di ko naman ganun kalalim na intindihan kasi bata nga po eh. Ang alam ko lang, kita ako ni Lord. Ano po. Ah, So, Kuya yun. Kemuel, Kaya, Kuya Kemuel, yes po. Kuya Kemuel, sabi ni Pastor May, wag daw aalihin, pero sabi niya, para magtanda. Ayan. Para daw po magtanda. Yun nga po ang Tama. sinasabi. Oo. Oo Tama po. yun eh. Pag Kasi pag bata pa lagi. inaano-ano daw po, eh, lagi daw pong iisipin, may kakampi. Eh, ako po yung Mm. favorite ng aking lola sa mother side. Ang kapatid ko po ay favorite ng lola ko sa
sa mother side. Yung akin po ay sa father side. Yun po. Kaya pagka ako'y napapalo, mami, yan, ganyan po ako nung ako'y bata. Yun. So, Sabi ni Pastor Joe, sabi ni Pastor Joe, sorry. Jane pala si Jane Hernandez. Ito ba ay kapatid mo? yes po, kapatid ko po si Oh, Jane sabi dito, Hernandez. ha 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 ha. Tanda ko pa yung tatanungin kung ilang palo. Magaling. Tatanungin ka. Yes po. Tatanungin kami kung ilang palo ang gusto. Iiyak muna po kami. Tapos, mami, wala ang mami dito. Ganun po kami dinidisiplina. Doon kakausapin kami, kita ka ni Lord. Huwag mo nang uulitin yan. Ano po. So, ganun po. Talagang napaka-disciplinarian po ng aking magulang nung time na yon. Pero hindi niyo po talaga may alis sa amin ng kakulitan kasi kami mga bata. Ano po. Kasi nung time na yun, hindi pa naman po namin lubos na intindihan yung mga sinasabi sa amin. Ano. And then, pinapakilala lang namin sa amin si Lord na dapat nagpe-pray, ganyan. And sa family po namin, lumaki kami na sabay-sabay kumain. Kasi Wow. kahit po hanggang ngayon, i-implement po sa amin na pag kumpleto sa bahay, dapat sabay-sabay kumakain. Kasi doon nangyayari yung sharing, doon nangyayari yung bonding, doon yung nangyayari yung real life talks. So, ganun po yung pagpapalaki sa amin. And ako po ipinalaki na hindi nagbe-bless sa magulang. Ako po ipinalaki na humahalik sa parents ko. Mm. So, kahit lalaki sa lalaki, nahalkan ko po nga yung tatay na bilang pagrespeto at pagmamahal sa kanya. Hindi po ako nahihiya na kinikis siya. Yan, ganyan po. Kahit na minsan tatawanan ako barkada ko, I don't mind kasi mahal ko ang tatay ko. Yun yung way ko ng pagmamahal sa kanila. Ano Mga po. tatay, pasok! Ayun po. Kasi, nung ano po, bata kami, yun po talaga yung in-implement sa amin. Kasi, hindi din po sanay ang nanay ko na nagbe-bless. Ano po. So, nag-build po ng sariling culture yung family namin. Yun. So, dahil nga po ako ay Christian na magulang ko, so pumasok po ako ng elementary sa Christian school din po ako. Ano po. Mhm. So, nakagawian ko po ay school bahay lang kasi hatid sundo ng yaya. Di naman po ako marunong magbiyahe noong time na yon. Ano, tapos tutor lang po ako ng yaya ko magbilang. Eh, ang yaya ko po noon ay Bisaya. Kaya ang bilang ko po ay 1, 2, 3. Eh, sabi ng mama ko, hindi ganyan ang tamang pronunciation. Ano po, ayun, joke lang po. Yun po. Ganun po yung naging buhay ko sa Christian school. And then, sa elementary days ko po, ako po ay isang achiever. Ano po, lumalaban po ako ng quiz bee sa ibang school. And ako po ay nagiging honorable student. Yan. So, tumatanggap po ako ng mga medal for the glory of God po. Ako po ay bata, nagiging best in memory verse Wow. nung ako ay bata. Yan po. So, malimit po kasi doon sa Christian school namin nun, ay may mga ganun, baka best in memory verse, most active. So, ganun po. Tapos, lumalaban po ng quiz bee, math, spelling. Yan po. So, yun po yung aking buhay nung ako'y elementary. And then ako po ay dumating ang time, lumipat naman po ako, elementary din po, dito sa Bawan. Kasi nagkaroon na yata po kami ng sariling church nung time na yun. Kasi bata pa po ako, hindi ko po masyadong alam kung paano kami napalipat nun sa Bawan sa Levites. As in, wala pa po akong kamuwang-muwang. Alam ko lang, uma-attend lang ako sa church. Yun lang alam ko, sinasama ako ng parents. So, yun po, lumipat po ako sa Bawan. And then, nung dumating po kami ng Bawan dito sa school dito, medyo nahirapan po ako mag-adjust. Kasi, sabi ko nga po, ang hirap mag-adjust na galing ka sa Christian school, tapos yung makakahabulyo mo ay hindi mga Christian. First time kong mapapunta sa environment na hindi mga Christian yung kasama ko as a kid. So, dati, nawala yung mga memory verse, nawala yung mga but the achiever pa rin po ako noon. Pero dumating po yung time dahil ako po'y makulit. Eh, tinry ko din po yung mga trip ng mga bata na non-believer. Yung mga trip na natuto po ako ng mga, alam niyo yung mga bata pa sila, natuto na sila na may mga green jokes. No. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Which is, nung tinry ko yung green jokes na yun, sinumbong ako sa teacher, nag-guidance po ako, 1 week.
Ang sabi sa akin, hindi ako makakapasok ng klase hanggat hindi ko pinapatawag ang parents ko. So I don't know how to tell my mom, Mama, pinapatawag ka sa school. Hindi ko alam. So galit Bakit? na galit po ang, Bakit? Ano sabi mo? kasi po, ay dahan-dahan po talaga ako ng pagsasabi sa mama. Ang sabi sa akin ng mama ko, ano bang sinabi mo? Di, sinabi ko po sa kanya, sinabi ko, sabi sa akin, hindi mo ba alam ang ibig sabihin yan? Saan mo natututunan yan? So, Oo. dahil nga po, napalipat na ako ng environment. So, my mom, pumunta siya sa school, inayos niya. And, yun po, yung unang naging pagsubok sa akin bilang bata. Nung sumunod na school year po ako, from pinakamataas na section po, last section po kasi ako lagi. Sunod pong grade school, grade 5, wala pong tumanggap sa akin. As in, Oh. wala pong tumanggap sa akin. Kasi nabalitang-balita po sa school yung ginawa ko na ganun daw po sinabi ko sa picture. Which is, hindi ko talaga naiintindihan yung nangyari yan. Wala pa akong kabuwang-buwang po in short po ng mga panahon na yun. And then, thankfully sa Lord, sa favor ng Lord, merong isang teacher na kumausap sa akin na, sige, bibigyan kita ng chance, tatanggapin kita. Dito sa pinakamababang section. So, naging low, from highest to lowest po talaga ako. As in, bumagsak talaga ako sa lowest section ng time na yun. Ano? Pero sa akin po, hindi siya big deal. Bilang isang bata, ang importante sa akin, napasok ako, nakikita ko mga kaklase ko, naglalaro ako. Ano po, yun yung mga importante sa akin ng time na yun. And then, one time po, nagkaroon ng quiz bee. Siyempre, automatic, ako po yung naging candidate. Ang nakakatawa po, yung funny moment po talaga nun is, nung ako po yung nag-first runner up, ang magsasabit sa akin ng medal ay yung nagpa-guidance sa akin. So, hindi niya ina-expect na magki-quiz bee ako. Hindi niya ina-expect na nasa school pa ako. Hindi niya ina-expect na matatalo ko yung pambato niya. Yun. So, hindi siya makatingin sa akin noong time na yun. So, kung pagbabalikan ko yung moment na yun, nakakatawa talaga. Kasi malaki na tayo eh. Nakakatawa yung moment na yun. Pero sa akin, nung bata ko, hindi siya big deal eh. Walang di big deal. Pero ngayon, Oo. nakakatawa siyang isipin. Ano po. So, yun. Tama. And then, nung napalipat po ako sa church sa Bawan, ano po, natuto na yung mga teasing-teasing, mga Mhm. crush-crush, yan, yung mga spin the Mhm. bottle, pag-attend kami ng practice. So, nag-start po ako mag-ministry siguro mga grade 4, grade 5, ano po. Nagsimula po ako sa dance, tsaka sa children. So, nakaranas po Mhm. ako magsayaw ng tambourine, nakaranas po ako magsayaw para sa Lord ng modern dance. Mhm. And lagi pong sinasabi-sabi, lahat ng pagsayaw, lahat ng ginagawa mo para sa Lord. Ano po? Amen. So ako naman, nag-enjoy lang ako kasi bata po ako eh. I mean, Mhm. hindi pa ganun kalalim yung naintindihan ko lang na, sige, para sa Lord to. Kem, Magpe-praise teacher. Brother Kem, may message Po. ang mami mo. Pastor Ano Jo, po yun? Pastor Jason, magandang tanghali po sa inyo. Ano po? Nag-uunahan ang daming comment. Ano? Sabi dito ni Pastor Jo, 5 months pa lang siya. Nakikinig na po ako sa DZAS. At nakikinig ako ng awitin sa DZAS Papuri Song. At nasa chan ko pa siya, nilelehan. Talagang in-intercept ka ng nanay mo. Opo, yes po. Nilelehan Ganun ko na po po siya. talaga. At sinabi ko po sa Lord, paglaki niya, maglilingkod din siya sa Lord. Yes Amen. po. No? Ayun po. Kaya, Yun po yung laging praise sinasabi God. sa akin ng aking mother. Hallelujah. Sabi So, ni, dali lang po Oy, welcome po. sige po. No? Welcome po kay Brother Jimmy Santos. No? Kababata po natin to na nasa Dubai. No? Siya po yung isa sa mga nag-entertain sa atin doon nung tayo pumunta ng Dubai. Keep on watching, bro. And then, sabi ni Ate Jonalyn, pinagpalang mga anak, mayroong magulang na may banal na pagkatakot sa Diyos. Talagang yan no? Even Isaac, di ba? Sabi ng Panginoon kay Isaac, I bless you not because I bless you. I bless you because you have a father who obey. Grabe. At tayo nga po mga Ayun anak, po. ika nga sumasagana dito. Sabi po ni welcome din po. Andito na rin po si Pastor Dong, Ate Shoni, si Paul Christian. Ito po yung naging guest na rin natin. Brother Paul Christian Kagandahan from Paite, Laguna. Hallelujah. Okay. Sige po. Sige, tuloy po tayo. Tuloy niyo po ang inyong kwento. So, ayun po. Di ako po ay naging active na po sa church noon.
And then dahil po sa mga spin the bottle na yan, nauso po yung mga teasing-teasing sa amin. Ano po. So, kung di nyo po, ano, ang pagiging anak po ng pastor, may kakulitan at katigasan din ang ulo. Naalala ko po nung ako'y bata, ano, hindi, Oo. na-experience ko din pala po na ako yung umattend sa practice. Hinahanap po ako ng tatay ko. Wala pa ako sa practice, magsisimula na, ano po. Yun pala po, may kumurso na sa akin. Eh dahil mahilig po ako manood ng mga MMA, mga ganyan. So, pinagpustahan po kami ng mga tambay doon. So, may kalaban ako isang bata din. Dinala kami sa manggahan. Ano po, yan yung experience ko nung ako'y bata. Eh dahil mahilig po ako sa MMA, ginamit ko sa kanya yung mga napapanood ko. And then nakita ako ng tatay ko, nasa ibabaw ako ng kalaban ko, pinagsususunto ko yung kalaban, biglang may sumapok sa akin, tatay ko. Binitbit po talaga ako, as in bitbit na, kasi yun yung parang binibitbit ng pusa yung anak niya, nakalutang ka sa lupa, tapos bitbit ka. Naalala ko po yun, bigla lang ni-remind sa akin ng Lord ngayon na, ako nga pala, no, nagpasaway na din nga pala ako nung elementary nung time na yun. So, dinala ako sa bahay, napagpalo ako ng sinturon, bakit dito yung sinturon, tapos pinaharap ako sa pader, suntukin mo yan, gusto mo makipag-away, sige, suntukin mo yan. So, umattend po ako ng practice noon na galing sa Sabi, sa sabi ni, sermon ng tatay sabi ko. ni Pastora Jo, ha, 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 tanda ko yun, nakikipagsuntukan ka. Ako, yan. Talaga pong okay, laban kasi ako dati. Kasi nung napapunta po ako sa Bawan na school, nung ako pa yung nakasama, nauso po dyan yung mga grupo-grupo. Hmm. Pero nyo po, grade 4, grade 5, may mga grupo-grupo na sila. May mga pangalan. So, tanda ko yung pangalan namin dati, Credo Jog. So, para siyang, hindi naman siya gang, pero parang ganun. So, yun po, kaya natuto ko makipagsuntukan, ganyan. So, nung bata po ako, yun yung mga karanasan ko. And then, nagkaroon po ako ng puppy love. Yan. Wow. Yan. Nagsimula dahil, yung nagsimula po yung mga teasing-teasing ng mga teacher, ng mga kasama namin, mga crush-crush. Na-involve po ako sa puppy love. Yan. Natuto po akong gumawa ng love letter. Siguro Oh, magko-comment na nanay ko dyan ng tweet, tweet, tweet. oh, yung mga, Kasi yun lagi po oh, saglit sinasabi na. nila sa Oh, akin. Yes po. yung mga nagtatanong ng MU, oh, ito na, Oh, inagahan na yan. ni Kuya Inagahan Edwin. ko po. Oh. Grade 4, grade 5, may KMU na po ako. Ano, kasama ko po sa church, sa ministry. So, nung time na yun po, siya din yung isa sa naging ah, parang strength ko kung bakit ako gusto kong maging achiever. Kasi po, kasama ko siya na, magkaiba po kami ng school, pero achiever din po siya doon sa school niya. And nakakalaban ko po siya sa mga MTAP, ganyan. So, pero magkasama po kami sa church. Kaya pagka kami nasa church, nagtatawa na lang kami, uy, kita-kita ng MTAP, ganyan. So, ang ways po namin noon, pinapaabot po namin yung aming mga sulat sa mga kaibigan namin na itatago namin sa aming mga parents. Uy, pakabot naman kay ganito, ganyan. Tweet, tweet, tweet. Ang sabi ng ibon, ay ibig sabihin ng Sabi tweet, ka ng tweet, tweet, kapatid mo. I love you. Okay, no? Ako na, tweet, tweet, tweet. Iyon po. So may mga drawing-drawing po yan kasi nung panahon po namin, hindi pa uso yung text, wala pang Facebook, wala pang Friendster. So talaga pong yun ay pinupunit. And then, yun po ay sinusulat namin, dinodrawing galing sa notebook. So, yan po. So, kumukuha So, ka sa ng matotal, notebook. oh, yes po. So, sa matotal po, natapos po yung elementary days ko na ako po ay achiever pa rin. Nakabalik po ako ng grade 6 sa second highest section. Ano Wow. po. Kasi dahil po doon sa mga naging achievements ko. And then, diretso na po sa high school. High school po, mas maraming nakilala, mas maraming kalokohan, mas maraming na-expose sa akin si Lord na Hmm. environment. Kasi doon yung nauuso yung mga Counter-Strike, no, Dota, NU, yun po yung mga laro sa PC na uuso yung mga computer games. So, hindi naman po ako talagang nagkakating, pero hindi pa po ako nagkakating no. Na-introduce lang siya sa akin. So, natry ko siyang laruin. But lagi akong pinagbabawalan ng parents ko. So, hindi po ako na-addict nung ako ay nung high school. So, makabalik ako sa Lord, patuloy pa rin akong ginagamit. And then yung pong church namin is nag-open para sa mga instrumentalist. Naging trainee po ako. So, nung fast forward po ay naging drummer po ngayon ako ng church. So, iniwan ko na po yung pagiging dance ministry namin. Kasi, nung ako po ay medyo lumalaki na, nahihiya na akong
tambourine, nahihiya na ako sumayaw kasi lalaki tayo eh. So, nahilig na po ako nun Oo. nahilig na ako sa mga sports like basketball kasi basketball na talaga yung laro ko dati. Nahilig na ako sa instruments. So, talagang inaay ko dati is matuto ako mag-drums. And naiinggit ako sa mga pinsan ko po na marunong mag-drums. Ginagamit sa church nila pag umuwi kami sa Laguna. So sabi ko, gusto ko ding matutong mag-drums kasi ako lang yung hindi marunong. So doon na po nagsimula yun, ano. And then, hindi ko naman po ina-expect na ako gagamitin ng Lord sa pagda-drums. Kasi, naalala ko po, kinikwento ko nga po sa kapwa instrumentalist ko. Sabi ko, nung ako po ay tinuruan mag-drums, actually kahit po yung kasamahan ko iba sa, ano, ang tinuro lang sa amin si basic, pero walang schooling, walang kahit anong tinuro sa amin. Lahat natutunan na namin through internet, through pakikinig, walang nagturo. Sabi ko nga po eh, alam niyo po, siguro kaya ibinigay sa amin ng Lord na hindi kami nakapag-schooling, para hindi namin masabi sa church na kaya naman maganda ang tugtugan kasi nag-schooling kami. Alam niyo yun, siguro dahil para wala kami maipagmalaki. Lahat ng gagawin namin is all for the glory of God. So nagpatuloy po yung buhay ko, na kami po ay nasa ministry. And then yung akin pong girlfriend that time ay naging backup singer po namin. So magkasama pa rin po kami nun sa ministry ng time na yun. Ano po? So, Ilan taon yun po po kayo? yung high school po ako Ilan nun taon? eh. Siguro po, ano, ilang taon ba ang high school nun? Hindi ko po makompute eh. Kasi ngayon po ako ay Between 29. ano yan? Between Ano po? 12 to 16, no? Sige po, siguro po, mga ganun po, mga 12 to 16 wari ko po yun. High school po ako nun eh, na nagsisimula akong magtugtog ng drums. So, ang alam ko lang is basic, tapos yung naging lineup namin for all you've done, talagang umiyak ako. Hindi ko kaya kasi advance yung na-line up sa akin ni mama. So, pero for the glory of God, ay nalampasan ko yun, natuto ko mag-drums. And lumago ako sa ministry actually po. And then dumating yung time na naging staff ako ng youth, nag-i-speak ako sa youth, nag-empower ako ng mga youth, Ah. ayun po. So, murang edad po talaga is na-expose na po talaga kami sa gawain ni Lord, ano po. But, nung kami po ay dumating sa time ng college na po, ano po, college. Diyan na po nagsimula na totally nagbago lahat ng galaw ng mundo namin. Ano po? Kasi sabi ko nga po kanina kay Pastor, sabi ko, ibang-iba po yung galaw mo kapag ikaw ay elementary at high school, pagpunta ng college. Kasi sa Mhm. college nyo, ma-experience talaga yung freedom. Kasi once na nasa elementary ka, high school, hindi ka naman pwedeng lumabas ng campus. Ano po, hindi pa ako na-expose na magbiyahe kung saan-saan. Hindi pa ako talaga marunong magbiyahe nung ako ay high school. Kasi ako po ay walking distance lang sa bahay namin at sa school namin. So ako po ay school, bahay, basketball. Yun lang po ang buhay ko noon dati. So nung college Mhm. po, nag-iba lahat yan. Kasi na-experience ko po na makasama yung mga galing iba't ibang lugar. May mga from malalayong lugar na pumapasok sa school namin, mga kasalamuha ko. And halos hindi po Christian yung mga nakasama ko. Ano po. Diyan po na-open yung talagang totally na na-addict po talaga ako sa computer games. Dahil naturuan na po ako mag-cutting, ano po. So, isang SEM, hindi po ako pumapasok ng school. Ah, Ang pinapasukan ko po ay computer shop. Ano po. computer Kailan shop. lang po ako po, kailan lang po ako pumapasok sa school pag may exam. Kaya Mhm. naranasan ko po yung past year papers, talagang papel lang at saka pangalan ko yung nakasulat. Ano po, binagsak ko po agad yung tatlong major ko, ano. And then, Grabe. ang nag-drive, alam po, kasi yung thinking ko po nung time na yun, naranasan ko po kasi maging malaya. Ano po. Mhm. And then, yung nag-drive sa akin para gawin yung mga bagay na yun is, bakit nga ba hindi ko subukan to? Eh, mukhang masaya. Ano po, kasi Mhm. wala naman akong ginagawa, kundi church lang ng church. Parang something Mhm. new para sa isang Mhm. batang nag-explore. Sabi ko, sige, Mhm. try natin to kasi wala namang magbabawal sa akin. Pwede ka na lumabas ng campus. Hindi ka na sinusundo Mhm. ng guardian mo. So Mhm. I can go in places where I want and I can go Mhm. home sa oras na gusto ko. Basta hindi ako aabutin ng hating gabi. So, yun po yung naging buhay ko nung college.
So, napabarkada po ako niyon. Pero, hindi ko po ako nawala sa church noon. Ano po? Ang nangyari po noon sa akin is, tumatayo lang po ako kasi naka-assign. Wala na po akong time mag quiet time. Hindi ko na Mm. nasesepra yung mga pinapaaral sa akin na kanta, na line up. Hindi na ako nakakaroon ng quality time with the Lord. At the same time, napabayaan ko po yung studies ko, ano po. Ay, ang nangyari po kasi noon, sabi ko nga po kay Pastor kanina, hindi mo kasi mamamalayan during na ikaw ay masaya, na ikaw ay Tama. napapalayo na. Habang masaya ka, nag-enjoy ka, nakakalimutan mo na yung ibang responsibilities mo. Mapapansin mo na lang yan pag dumating na yung result ng ginawa mo. And then, yun yung sinasabi nila na nasa huli ang pagsisisi. Kasi, Mm. birin nyo, ang mahal po ng, ng tuition ko, ibinagsak ko lang yung tatlong major ko. Because of what I want, Yeah. nung mga wants ko, na naging addict ako sa computer games. Ano po? May tanong ako, Kuya Ken, no? Ano po yun? Ang tanong ko, para rin siguro sa mga kabataan nakikinig tsaka sa mga magulang na nakikinig. Ano? Yes po. Ah, alam niyo po na mahal yung sabi niyo nga po mahal di ba? Mahal yung Yes, bayad. yes Ano? po. Yes po. Bilang estudyante at bilang anak, no, alam mo naman na pinaghihirapan, sabi mo nga kanina, no? Yes po. Ngayon ko lang narinig si Pastor Jason pala ay naging tricycle driver, no? Napakagwapong tricycle driver ng tatay mo. Hello po, Pastor Jason. Praise God. Oh, pero ang tanong ko po ito, bakit po sa kabila po na alam mo naman na pinaghihirapan ng magulang mo yon, alam mo naman na buhay mo na Yes masaya, pero po. bakit mo pa rin nire-risk na wag kang pumasok? Anong nasa Yes loob po. mo? Ano? Ay, yan po. Sa bilang kabataan po, eh, alam niyo po yung gusto mo ng freedom, parang may sarili ka talagang gusto. Wala na po ako maisip na rason ko nun kung bakit nag-drive ako ng ganun. May sarili lang po talaga akong gusto. Alam niyo po yun. Ayan. Na gusto ko lang Mm. ma-experience yung na-experience din ng ibang bata na bakit sila pwede, ako hindi pwede. Ano po. Kaya kalimitan, alam niyo po, ang mga kabataan talaga maging considerate tayo sa mga naging effort ng mga magulang natin kasi ang pera ay hindi basta-basta kinukuha. Hindi yan basta-basta nalilimutan na po. Talagang maging considerate po Tama. tayo sa effort ng mga magulang natin kasi talagang napakatindi po ng sakripisyo ng parents natin. Naalala ko din po, nag-alaga ang tatay ko ng aso. Ano po. Kasi ang tatay ko po talaga dati is man of integrity. Talagang din niya po sinisira ang integrity. May nag-o-offer naman po sa akin na magpaaral, pero hindi po tinanggap ng tatay ko kasi para sa kanya ay siyang padre de pamilya. And ayaw niyang i-take advantage na may nagpapaaral sa akin. So, nag-aalaga po siya ng aso. Gigising po ng madaling araw para lang magpadede ng mga tuta. Talaga pong babantayan niya yung aso pag manganganak na. Talaga pong yung sakripisyo, hindi po madaling mag-alaga ng aso. Sa mga nagbe-breed po ng aso, di madali. Kasi para po siyang tao, pag manganganak na, kailangan mong bantayan, kailangan mong alagaan. Ano po. Ganyan po yung naging sakripisyo ng tatay ko. Tapos, um, yun po, parang wala naman po nag-drive sa akin talaga. Talagang gusto ko lang po talagang gawin. Kasi gusto kong maranasan yung nararanasan ng ibang kabataan. Ano po. Kuya Kem, speaking sa mga nanay, gusto ko lang Yes po. i-welcome yung isa nating nanay na pastor. Hello po. Pastor S. Bacos from Indang. Welcome po. At syempre, sa ating pong nag-uumpisa sa Lipa, ang mag-asawang Pastor Mark and Pastor Donna Pabian. Welcome po, Pastor. Sabi ni Pastor Donna, it starts with curiosity. Masama, Yes talaga, po. delikado talaga yung curiosity, Talagang, sabi nga, bad company corrupts Corrupts character. good character po. Yes po. Totoo po yun. Talagang, sabi naman ni Ate Sally, mahirap po talaga kapag sa simula ng curiosity ng isang bata ay di agad nagabayan, Papunta sila sa mali. Tama yun Kaya mahalaga, Yes po. mga kabataan, tandaan nyo ito, walang ginustong masama ang ating mga magulang sa atin. Yes Lahat ng po. magulang sa atin ay maging maayos, maging mabuti ang ating buhay. Po? Sabi ng nanay mo, nanay mo Sabi ni Pastora Jun,
Oras siya magandang tanghali. Sobrang na-addict kayo talaga ang term. Yes po. Sobrang na-addict siya sa computer, no? Opo. Dumating yung time na pinalalayas na siya ni Pastor Jason. Yes. Grabe, Yes po. grabe ang galit ni Pastor noon, no? Alam niyo po, bilang mga tatay, ito naman po yung nais nating iparating, no? May panahon po kasi na magsasalita kami sa inyo. Tapos may Opo. panahon po talaga natatahimik na po kami. Pag nakikita po namin na sa sobra naming pagsasalita sa inyo, syempre, sa umpisa, anak, ganito, anak, ganyan. Pero pag paulit-ulit mo nang ginagawa, di ba? Sabi nga sa Romans, no? Sabi, pag daw ang isang bata, sa Proverbs pala, sabi, pag daw ang isang bata, palagi mong pinagsasabihan, at tumigas na daw yung kanyang leeg, no? Stiff neck na. Ayaw na makinig, no? Ano sabi? He will experience sudden destruction without remedy. Yun ang alam niyo po, Yes. kaya dapat po maintindihan niyo po yung damdamin ng mga magulang, hindi lang tatay, hindi lang nanay. Kaming mga magulang, no, lalo po yung mga sabihin na nating medyo mas makulit ang kabataan, ano. Ako, katulad ko, halimbawa po, medyo kakulitan yung kabataan ko. Minsan naiisip ko, oh Lord, anong nangyayari sa anak ko to? Merong, di ba, hinohon ka nung past mo na dapat makalaya ka muna doon. Salamat Yes sa po. Diyos, Salamat sa Diyos, mo, tatay, ano po. Iba yung atin, iba yung kanila. Pero ang what I'm trying to say is this, mapalaya po tayo doon sa ating takot sa nakaraan natin. Po, hayaan po nating palayain tayo ng Panginoon doon. At huwag po nating isipin na yun ay iduduktong doon sa ating mga anak. Sabi nga kung tayo totoo ng pinalaya ng Diyos, tayo malaya na. Po, Yes po. para din po hindi ma-absorb, hindi maging shock absorber ang ating mga anak, na ang sasabihin lang natin, anak, ayoko mapagaya ka sa buhay ko. Don't declare it in the first place. Wag natin i-declare. No? Ang buhay ng ating mga anak ay may kaibang plano ang Panginoon diyan. No po. Kaya ang panindigan natin ay yung mga pangako ng Diyos. No? Sabi sa Jeremiah 29:11, ang pangako ko sa iyo, no, hindi lang dapat hindi sa ikaw ay aking pinahihirapan, o alam ko ang plano ko sa iyo, bigyan ka ng napakagandang buhay. No? Tayo din po mga magulang ay magkaroon din po tayo ng kaliwanagan, no po, na ang emosyon natin, ito sabi nga po dito, nakita ko kanina yung sinabi ni Pastora Jo. Sabi po dito, pero hindi pa po pastor noon si Pastor Jason, Bible teacher pa lang. First year, high school siya that time. So first year high school, no? Sipin niyo po mga kaabangers. First year high school. Ang term ng nanay, naging addict po talaga yan. Talagang ang pagkakasumbong ng nanay mo, no? Naging addict yan. Pero alam mo, talagang iyan ang sabi ni Sister Rose Socias, no? Blessed afternoon. Ayan. Magandang hapon din po. Welcome po, Larry Bautista. Po. At nag-comment po yung ito nakakatawa to, no? Kasi alam mo, itong si Brother Jimmy Santos, kababata ko to hanggang sa lumaki kami. No po. Ngayon, supervisor po siya sa pinakamataas na building sa mundo, sa Dubai. Alfaraj, no po. Malaki din ang impluwensya ng kaibigan o barkada. Kaya dapat marunong din pumili ng mga taong sinasamahan. Yan. Tama po yan. Tapos alam niyo Yes po, po. kabutihan, no, napakaganda rin po ng nito eh. Yung pong kanyang anak ngayon ay graduate na po, dentist. Kaya tandaan niyo pa mga kapatid, pagiging magulang hindi po nakabase sa pinag-aralan natin. Tandaan niyo po yan. Ang pagiging magulang hindi po palagi lang kukulungin mo yung sarili mo, hindi ako nakatapos, ganito lang ako, hindi ako nakatapos, ganito lang ako. Okay lang ako sagot-sagutin ng anak ko kasi anak ko tapos ako hindi. That's wrong. Hindi po totoo yan. Ang magulang, magpakamagulang po tayo. Hindi po usapin kung mataas o nakatapos ba kayo ng pag-aaral. Ang usapin, meron ka pong anak na nangangailangan ng gabay. Kaya lamang minsan, ang pagiging magulang, paano ka magbibigay ng gabay kung wala po sa iyo yung salita. Hindi ka makapagbuo ng pananampalataya kasi wala po sa atin yung salita. Sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of the Lord. Na po. Kaya tayo po yung mga kabataan
na nakikinig na ang inyong mga magulang ay mananampalataya, magpasalamat kayo, magpuri na kayo sa Panginoon. Minsan may kiskisan, minsan mahirap pakinggan. Sabi nga po mamaya baka sabihin po ni Brad na ano sabi niya, natuturete daw po siya pag sinasabihan siya ng about church, about sa pagsamba, pagbabalik sa ganito, no? Nakakatuwa, no? Pero talagang ang buhay, no? Sabi ni Ate Sally, start from trying and end up trying sa una, tikim lang hanggang nakasanayan na tama. No, parang kanta lang yan, di ba? Nag-umpisa sa patikim-tikim. Sige po, Kuya Kim. Ano po? Ayun. So, yun po. So, back to the story po. Dumating po talaga na ako yung pinapaalayos na ng tatay ko, hinuhugutan ako ng computer. Ayan. Dahil ang lagi naman sinasabi po sa akin ng aking magulang, alam mo anak, hindi naman masama ang may gadget, hindi masama ang gadget, hindi masama ang laro. Ang masama ay yung sobra. Sobra ka na sa paglalaro, wala ka ng ibang ginagawa, hindi ka na productive, tapos di ka na nagkakaroon ng time sa Lord. Yun. Tapos yung dala mo pa na spirit, pag ikaw ay strict, pag lagi kang talo, mainit ang ulo. Ayaw mong kinakausap ka ng iba. Hindi, talo ako. Bad mood ka. So, nadadala mo siya sa in real life. Ano po, na ayaw mo nakakausap ka. Yung talaga yung dala ng spirit pagka ikaw ay na-addict. Kasi masyado mong dinidibdib yung pagkatalo mo eh. Kasi addict ka na dun sa laro eh. Talagang yun yung madadala mong spirit. And then, ang ginamit po na one time, kinausap po ako ng professor ko. Kim, bago po Yes po. natin tawan yung yung issue na yan. I want you to gusto kung pwede po maisalarawan niyo po what's happening. Ano yung dynamics ng isang batang na-addict sa computer? Nako, Bigyan niyo po ng napaka- gabay ang mga magulang at kabataan ngayon. Sige po. alam niyo po, pag kayo once na, sa una po, okay lang. Parang try lang ng laro. Once na nagkaroon ka na po ng mga kalaro, kakilala, na, na, na masaya yung laro, so mag-start na po dyan yung community. Kasi bawat game po, may tinatawag dyan na community. Na community ng game na yun. So makikilala mo sila, may mga clan-clan. And then, dadating yung mga time na talagang ikaw ay wala nang gagawin kundi ikaw ay maglalaro. Mararanasan mo, pagising mo, iniisip mo na agad, ano kayang mode ang lalaroin ko mamaya? Yun na agad yung isip mo, sa halip na Lord, thank you, buhay pa ako. Ano po, hanggang sa dumating yung Grabe. time na nag-a-alarm ka na, hindi mo pwedeng palampasin yung oras na yun kasi matatapos na yung event, kailangan malaro mo siya. So, wala na yung focus mo sa mga dapat na ginagawa mo kasi nandun na yung focus mo sa game. Naglalaan ka na ng oras. Yan, ganyan po. Tas masasabi mo na ikaw ay addict na sa laro. Yung alam mo hindi ka napapagod sa paglalaro. Tas hindi kompleto yung araw mo kapag hindi ka pa nakapaglaro. Parang mainit ang ulo mo na sayang yung event. Hindi ako nakapaglaro. And then, pag laging mainit ang ulo, legit po yun. Laging mainit ang ulo pag lose streak. Yeah. Yung makikita nyo sa mga social media, mga binabato ang cellphone, ayaw makausap. Meron pa nga na-issue, nagbe-break ang magjowa kasi lost streak. Totoo po yun, na nangyayari talaga yun. Pag lost streak, ayaw mo makausap ka. Ano Pero po, hindi po uso yan. Ano po yan? Ano po pwede nyo ma-advise sa kanila? Alam nyo po, kapag kayo ay napapansin nyo na kayo ay na-addict, balik lang kayo. Siyempre, una, balik lang kayo sa Lord. Ano ba yung unang assignment na binigay ni Lord? Ano? And sa ating mga tao, lagi nating huwag kakalimutan, ano ba yung mas mahalagang responsibility? Ano ba yung wants? Ano ba yung needs? Kasi ang paglalaro naman, anytime pwede kang maglaro eh. Pero yung mga responsibility kasi na nagpapass by, hindi mo na yun pwedeng ibalik hanggang sa hindi mo na nagawa yung responsibility mo. Tsaka lagi mong tatandaan na mag-set ka ng boundaries, mag-set ka ng limit sa sarili mo pag naglalaro ka. No? Na ano kasi yan, self-control. Nandun yung self-control. Kasi kapag nawala talaga yung control na yun talaga dun ka mahuhook na sige na, laro ka na ng laro, wala ka nang ibang isipin kasi nag-e-enjoy ka dun sa nilalaro mo. Sabi ko nga po kanina, pag ikaw ay naging masaya sa isang bagay, minsan nakakalimutan mo na yung ibang bagay. Kasi masyado ka nang masaya dun sa bagay na yun. Nakakalimutan mo na nga kausapin si Lord eh. May tinatawag ka, Lord, wait lang Lord. Nasa clash pa ako. Wait lang Lord, may kalaban pa ako.
Pero Clash of Clans, kinakausap ka na ni Lord, 'di ba? Ano po? Yun yung Hmm. kalimitan na nangyayari po kasi pag na-addict ka talaga sa paglalaro, which is very experience ko po talaga yan. And then, ang Hmm. ginamit po sa akin ng Lord is yung professor ko. Kinausap niya ako na, di mo ba nakikita kung anong paghihirap ng magulang mo, yung Hmm. pera na pinag-aaral mo. Yun po. Kuya Kem, bago po tayo Yes po. umabot. Ano po yung naging resulta sa inyo nung ganyang klaseng pagka-addict sa computer? Naging resulta po sa akin. Naku, Oo na, meron ba kayong mga subject na bumagsak? Meron ba kayong mga meron napapag... po. Tatlong major po agad, which is I'm very disappointed kasi hindi po sanay ako na bumabagsak. Yun po yung first Yan, time, tatlong first year ka major. pa lang? First year high school? First year college or what? Hindi po, college na po ako nun. Hmm. Bali ano po siya, nung nagkabagsak po ako ng college, is third year college na po ako. Wow, major Nagme-major ano na pa po to? ako nun ng, Mga major pa to, third year, fourth yes year. po. Ano po, nagsisimula pa lang po ako nun na mag-electrical engineering. Yun po, Hmm. tatlong subject po agad ang binagsak ko nun kasi hindi ako pumapasok dahil sa Ito, sabi ng computer. mga magulang, kuya, sabi ni Ate Bel Ilagan, mahirap po maging parent kasi nandun po yung takot na baka yung pagkakamali noong pagkabata ay maging kapalaran din ng anak. Pero salamat sa Diyos kasi now po nauunawaan ko na may kanya-kanya po talagang plano ang Lord sa bawat tao. Amen. Kaya po wag po tayo magpaalipin sa ating nakaraan. No po, pinalaya na tayo ng Panginoon diyan at palayain din po natin ating mga sarili. Sabi naman po ni Sister Maria Priscilla Eugenio, same po pala kayo, Pastor Joe, ng mami ko sa DZAS and sorry ha, pinapakinggan niya kaya familiar sa amin po yung hardin ng panalangin. Ano po? Doon po si Mami nagpe-pray para may mga sakit at may need ng prayers. Sabi naman ni Clefton Manila, yes, true, parang nagsisimula sa patikim-tikim yan like me dati. Tama. Eto, sabi po ng inyo pong mother, si Pastor Joe, nawawala ang gana sa lahat ng bagay. Tatama no? Pag naa-addict ka, no? May abuse po kasi mga kaibigan, mga ka-abangers. May abuse, may tinatawag pong abnormal use, kaya abuse. No? May abnormal use tayong ginagawa. Pagka nangyari yung abnormal use, ang buhay mo disbalanse kagad. Meron ka mga bagay na hindi Yes mo po. nagagawa, ang pag-aaral, even yung worship mo sa Panginoon, even yung prayer mo sa Panginoon, even yung paggalang mo sa magulang mo, ayaw mo nang maabala. Pag tinatawag ka, four-letter word, wait. Ha? Yes. Palagi ang sagot ko. Totoo po. Sa Pag may totoo lang, yung wait mo, inuutos. nanggigigil ka pa nun. Nay, wait, andyan na Opo. ako. Nay, andyan na. Pero gigil na gigil ka nun. Diba? Kapag lalaro. Hallelujah. No? Mga magulang, Hindi lang, pasok. opo, hindi lang po yun isang beses na wait. Hanggang sa Hmm. yung parents nang gumawa. Yun nga, diba? Diba? Sila na lang kaysa mag-init ang ulo. Yeah, yes Go po. po sa'yo, di ba? Arn Salud Totoo po yun. Ilaw, sabi ni Sister Arn Salud Ilaw, yan naman talaga ang nais ng Lord na maganap ang sa ating lahat ang ma-develop sa atin ang self-control. No? Yun yung binanggit ko po kanina. No? Self-control and discipline. Hallelujah. No po? Jonaline, no? Nakakatawa. Ito po ay classmate. At dito na lang din po kami nakita sa DLS. Dito po kami na-bless talaga. No? Kaklase ko siya nung high school. Dito kami nakita sa DLS. Kung sa aming mga nanay, iniisip kung ano ang susunod na ilulutong ulam, sila naman kung anong isusunod na lalaruin. Iniisip. Amen. Pastor Priscil, maayong hapon. Maayong hapon, Pastor Priscil. Ayo-ayo lang tayo kay Kuya Bato, Kuya Clefton Manila, tumpak na tumpak. Yes. Wait. Hallelujah. I-ano ko na po ito, Kuya, bago tayo magtuloy. Arn Salud, Ilaw, totoo po. Yan. Kaya naman, ang mga parents, napapa-shoutout sa mga anak. Kaya maintindihan din po natin mga anak. Kaya nakakasigaw minsan ang mga magulang kasi may kakulitan na po tayo ilang beses ng tinawag. Lalo ngayon, tingnan niyo po dati po, pagkakain tayo, di ba? Ewan ko kung nararanasan niyo po ito. At pwede niyo po ikwento rin, Brother Ken.
pagkakain, hindi mo pwedeng pag-antayin ng grasya. Yes po. Yan ang katwiran ng mga lolo, magulang namin. Huwag niyong pag-aantay ng Yes grasya, po. huwag niyo sabihing wait. Pero ngayon, dahil nga parang tayo mismong mga magulang nagkukulang na dun sa keeping up the standard high, pag nag-wait ang bata, natotolerate natin. So, away, magising po tayo. No po? Huwag nating ibaba yung standard na binigay. Sabi nga po sa Biblia, huwag mong galawin. No po? Ang mga panulokang bato o yung palatandaang bato na ibinigay dyan, inilagay dyan ng ating mga ninuno. Ano yun sa present time? Standard. No? Sabi po dito ni, yan, welcome po, Joseph Sales, and then Sister Anacleta Paro Torres. Magandang hapon po sa inyo. Welcome po tayo sa Daily Life Sharing. Ano po? Welcome na welcome po kayong lahat. Sige po, kuya, ano po yung masasabi nyo pagdating po sa yung dynamics ng pag na-addict ka sa computer? Ito kasi yung ito kasi yung issue na they need to hear right now. Kailangan nilang marinig. Yes po. Opo. Tsaka pagka na-addict ka po talaga, wala ka nang ibang iisipin kundi laro na lang eh. Yung totoo po yung sinabi ng mother ko na nawawalan ka ng gana sa lahat. Parang Hmm. nakakulong ka na lang sa isang place, maglalaro ka na doon. And then wala ka nang pakialam sa ginagalawan mo. Parang nagiging ignorant ka na rin dun sa mga responsibilities mo. Yun po ay tunay na tunay. Hindi ka mautusan, galit ka pag uutusan ka. Hmm. Ano po. So, yan po yung nangyari sa akin nung ako po ay na-addict talaga sa paglalaro. Ano po. Nakagraduate naman po Yung, kami ng college. yes po. Nakagraduate po ako. Amen. Amen. Opo. Kasi nung time po na na-addict po ako sa laro, ang nangyari po nun is, kinausap po ako ng professor ko. Alam niyo po yung siya ang ginamit ng Lord sa akin para Amen. kausapin ako na ma-come to my senses po na hindi dapat pinababayaan ng pag-aaral. Nagsalita siya sa akin bilang father, hindi po bilang professor lang. Parang second father ko po siya na Hmm. pinarealize niya sa akin na ito yung paghihirap ng magulang mo, ito yung yaman na ibinibigay ng magulang mo. And Hmm. then after that po, binigyan nila kami ng chance na mag-petition for that subjects. Pinapasok po nila kami ng summer. So, tumigil po ako ng paglalaro sa computer shop noon. Hindi na po ako naglalaro ng computer. So, sineryoso ko po ang pag-aaral ko. Noong time na yun po, Hmm. kasi sabi niya sa akin din, ikaw, ini-aim ko noon na maging quizzer. Kaya lang, Hmm. ganun nga nangyari sa'yo. So, nung Napabayaan. ako pala po ay FES pa lang, nung general engineering pa lang po, ay nababalita na ako dati na pwedeng maging Oh. quizzer sa math. Yun po. And then, Hmm. nung pinakuha po ako ng summer, di another favor ng Lord sa kabila ng katigasan ko po ng ulo. Binigyan kami ng Hmm. kasi wala po talagang offer na subject no nung summer. Pinag-petition Hmm. lang kami, in-approve naman. So, konti lang kami, nung in-approve po, doon ko po binawi lahat. Hmm. So, nung sabi niya sa akin, may naging prof po ako doon, hindi naman po sa, for the glory of God, may mga exam po kasi doon na pinerfect ko yung mga major exam. Ang sabi niya sa akin, kaya mo naman pala, ba't ka nandito sa petition subject? Sabi, sino ba ang prof mo nung semester? Ang sabi ko po, kayo po. Sabi, ako ang prof mo? Bakit hindi kita kilala? Hindi Kasi ka yun po, pinapasok. hindi ako pumapasok. Kaya sabi ko, hindi ko po kasi ako pumapasok. Sabi ko, ngayon po, nag-decide ako na ayusin yung pag-aaral ko. So, ako po ay nakagraduate po. Hindi na po ako nagkaroon ng bagsak na subject. Nakagraduate po ako ng electrical engineering. And Hmm. nag-take po ako ng board exam ng electrical engineering. And for the glory of God po, ah, nung nag-board po ako, one take lang po ako sa board Wow. exam. Amen. Praise God. So, talaga pong kami nasa sinehan ng mga magulang ko noon. Tuwan-tuwa sila na okay nakapasa sa board. And for the glory of God po talaga, dahil di ko magagawa yun nang wala si Lord eh. Amen. Dahil yes po. Sige po, Pero, sige. alam niyo po, muntik na rin po ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Yun pala Hmm. po, yung na-skip ko. Which is yun yung po yung binanggit ko kanina kay Pastor na sabi ko, nagkaroon din ako ng greatest downfall po ng Hmm. college. Ano po? Meron po akong long-term na girlfriend nun. Which is Hmm. yun nga po yung simula nung puppy love ko nung ako po yung elementary.
Ano po, Wow! siguro yung iba po ay magugulat kasi hindi po talaga ito nilabas. Pero ah ito po yung lakas loob kong sasabihin para matuto ang lahat. Ano po. Amen. Praise God. And ako po kasi at saka yung girlfriend ko po ay nag-downfall pagdating sa last. Ano po. Meron kami pong bagay na nangyari sa amin na hindi dapat namin ginawa. And yung pagkakamali po namin yun is nagbunga. Ano po. Mm. Yes po. Mm. And that time po ay ang relationship namin is up and downs. Talaga pong kami ay hindi maayos, magkagalit lagi. Maraming na-involved sa church na tao. And ang church po namin noon ay nahati. May mga members po na Bakit umalis, may mga members po na kaming nag-stay. ibig Dahil din sabihin po po sa, ba, churchmate mo sila? Churchmate mo siya? yes po, yes po, Okay. noong time na yun. Yung puppy love ko po na kasama ko sa ministry at sa mga quiz bee dati, siya pa din po yung naging girlfriend ko nung college. And then college po kami nag-split. Hmm. Ano po, para po malinaw sa lahat. Pero bago po kami mag-split, nagkaroon po kami ng baby. And dahil na inamin nga po namin yun kasi hindi na namin matiis na nagsisinungaling kami sa harap ng Lord. Tumatayo Hmm. kami na may kasalanan kaming ginagawa. And then nahuli po kami ng isa naming churchmate. Hmm. And we confess our sins. And DNA po kami. Kasi sa church po, walang anak-anak. Pag mali ka, mali ka. Ano, wala pong pinsan-pinsan, walang ano, basta pag mali ka, mali ka. So we did nag-undergo po kami ng disciplinary action. And then dumating po yung maraming panahon, marami ako nagawa na against sa will ng girlfriend ko. And may mga nagawa din po siya na against sa will ko. So talaga pong nag-clash. Nag-clash po Hmm. kami. And then nung nagharap-harap kami sa church, may nakapag-isip na baka ipinalaglag namin sa Diyos. Yun yung po yung first heartbreak na nangyari sa akin. Yun po yung first brokenness na naranasan ko. Kasi hindi po Bakit? namin masakit po naisipin nila na nilaglag namin sa Diyos yung baby. Which is talaga po Akala ko. pumupunta kami nun sa OB. Yes po, pumupunta po kami Hmm. sa OB, nagpapa-check up kami. And sabi lang po ng doktor sa amin, 3 months na mahina pa din daw po ang kapit ng baby ko noon. And it's painful. And ang isa pa pong painful sa akin dun is nag-break po kami ng hindi naayos yung relasyon namin dalawa. Na magkagalit, may puno Hmm. ng galit sa puso namin dalawa. Kasi noong time na yun po, immature talaga kami. Mga bata pa, hindi pa po namin alam kung paano i-handle yung situation. Hindi pa kami ready for this kind of situations. And then may mga nagagawa pa ako na hindi dapat na labag sa kalooban niya at labag sa kalooban ko na ginagawa niya. So talaga pong nag-clash kami and nag-split po kami. Ganun. And Pagka yes po. pagka we do outside the will of God, we do Yes outside po. the word of God, may consequences talaga. Yes po. Talaga pong may Pinig po natin yan, consequences. mga magulang, mga kabataan. Ano po, may consequences. At sabi nga po sabi po palagi po sinasabi to ng ating senior pastor, pagka may ginawa kang bagay, tandaan nyo po, yung consequence, hindi po yan naro-wrong address. Yes po. Hindi Talaga po. pwedeng mapunta sa ibang tao yan, sa'yo lang talaga. It will just take time. Panahon lang ang binibilang, pero siguradong merong consequences yan. You can choose your decision, but you cannot choose your consequences. Ganyan po kalalim yung na-experience ng ating kapatid na ito, ating anak na ito, si Cameron. Ano po? So after Yes po po. yan, kamusta po ano po yung nangyari sa inyo? Ano po, moving Then, forward? Naging yes po. Moving live? forward po, naging, actually, moving forward po, nakabalik pa rin po ako sa ministry nun after matagal pong proseso bago po ako nakabalik sa ministry nun. Kasi, we have to assure na tama ang puso natin. Hmm. Lahat, sinurrender ko sa Lord. Kasi, nung time na yun po, talagang galit yung nararamdaman ko nung time na yun. And, ganun din po sa kanya. And then after 2 years, kung di po nagkakamali, nagkita kami. And then we settled down na okay na kami. Nakapag-usap na kami, binigyan kami ng Lord ng maayos na closure. So, yun po. And
after that naman po, nagkaroon po ulit ako ng nakilala na babae sa isang gawain. Matagal din po kaming nagkausap. Hmm. Yan po. So dahil yan, naging lover boy na nga po ako talaga ng time na Mukhang, yun. mukhang kinakabahan na ako sa Opo. mga kwento mo susunod ah. Hindi naman po, hindi. Ang nangyari po na hindi na naging kami. Parang ang nangyari po na naman is parang betrayal po kasi meron po akong pinsan na inilakad niya ako doon. And then matagal ko Hmm. po siyang kausap, nakaka-video call, ano po, which is malayo po siya sa akin. From Hmm. Batangas to Laguna, tinutulungan ko po siya sa mga mathematics niya, sa mga calculus. Kasi yun Hmm. po ang hilig kong subject eh. And Hmm. then, dahil malapit na rin siyang graduate, so gusto ko siyang makagraduate, yun po, yung mga ginagawa ko dati para sa kanya. Then, inuuwian ko siya, di alam ng parents ko po noon. Yung iba po, ngayon lang nalalaman ng parents ko, ano po. So, nung time na yun po, talagang naging okay, naging ano kami. Kaso, bigla pong after nakausap niya ako nung gabi, kinabukasan, nag-sorry siya sa akin. Ang sabi niya sa akin eh, so, anong pinsan ko, sorry, nagustuhan ko yung nagugustuhan mo. Eh, matagal na po kami nakakausap. So, yun, sa madalit salita po, ay naging sila nung pinsan ko. So, hurt na naman ako. Hmm. Sabi ko, Lord, Yan. hindi na naman siya yung Broken na para sa naman. akin. Broken na naman. And then, may nakilala ulit po ako. After many years naman po yung lumipas, may nakilala ulit po ako na anak siya ng isang pastor, international pastor. So, andito na naman tayo sa na in love tayo. Hmm. And naging kami po, parang nagsimula kami sa prayer for each other, sharing, ganyan. And then, pinag-share namin yung tungkol sa ministry. Ayan Mhm. po. So, nung time na yun po, anong tag dito? Para pong yung pastor na tatay-tatayan niya po is alam niya pala yung nangyari sa akin na naging Hmm. downfall ko Hmm. na muntik na ako magka-baby. So, in the long Oo. run po, Alam niyo, pinapipili niya po kami lagi kung kasal or family, magbe-break. So, syempre po kami, nagsisimula pa lang kami ng career, graduate lang po namin ng mga college. Kami po ay ayaw pa namin magpakasal. So, pinipilit na po kami Hmm. pag-usapin yung tunay na parents namin. So, yun. Tapos, fast forward po, naging okay naman po kami na in the long run. But, dumating po yung time na kinausap niya po ako sa loob ng office kasi naging magkakatrabaho po kami. Siya yung manager ko. And then, Opo. bigla niyang binarat up sa akin yung hindi ka pinalaki na maayos ng magulang mo. And I was so hurt badly nung time na yun po. Kasi, hindi niya namimit pa ang parents ko. And dahil lang hindi namin masunod yung gusto niya na magpakasal. Ano po. And Mhm. may mga bagay po talaga na pinag-aawayan na din kami din ng girlfriend ko noong time na yun. May mga kalabisan din po ako na ginagawa. May mga nasasabi ako na masasakit na hindi ko dapat sinasabi. Kasi masyado na Mhm. po akong nasasaktan na sa sitwasyon. Ano. Nung una po kasi talaga, lagi ko sinasabi na hindi, intindihin natin siya kasi tatay siya, concerned siya sa'yo. Mhm. Ang gusto niya ay magandang future para sa'yo. Napalitan yun ngayon ng ayoko na nandiyan ka, doon ka na sa tunay mong nanay. Kasi pag nandiyan ka sa Mhm. puder nila, hindi natin magawa yung gusto natin. Dahil maganda po yung sinabi ko sa kanya na gusto ko makilala namin na sabay si Lord, pareho Mhm. kami maglilingkod kay Lord bago kami magpakasal, may stable na kaming ano. Ay, ang feeling ko po noon, hindi niya na-honor yun. And then, ang feeling ko po noon, ay na-condemn ako dahil yung past ko, ginudge niya agad ako na hindi pa niya ako kilala. Dahil alam niya pala yung nangyari sa past ko, which is I don't know paano po niya nalaman ng time na yun. So, hindi ko naman po siya inaano na po sa lahat na nakikinig. Ang sinasabi ko lang po ito kasi dito po nagsimula yung ako po ay talagang nag-wild, hindi sa Lord. Kuya Ken, Nag-wild po talaga ako sa Kuya mundo. Ken, bago mo ikwento yung pagma-wild mo, may nanay na gusto magsalita sa iyo. Alam mo Yes kasi po. Sino po? si Pastora May. Sabi ni Pastora May, repentance is realigning to truth. Yes No? po. May consequence eh. Pag may Totoo po ginagawa yan. tayong hindi ayon sa salita ng Diyos, may sakit tayo talagang mararanasan. Yes po. Repentance is realigning to truth.
It is dropping the act. Titigilan mo daw. It's acknowledging that we are sinners and in need of grace sa biyaya, no? Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon, hindi ng ating sarili talaga. But God is faithful to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sabi yan sa First John 1:9, no? Tapat ang Panginoon. Kaya no? Talagang naranasan natin, ang hirap nung mamuhay ng may mali, kuya? Yes po, Kuya Kev? napakahirap po. Kasi dala nyo po, alam nyo po yung pagkakamali ko kasi is hindi siya yung para sa mga computer lang na it can pass. Yung sa akin po kasi nakatatak na sa akin eh. Yeah. Ano po, kaya yung mga kabataan po, wag nyo mamadaliin. Kasi napakahirap po talaga. At hindi rin po madaling maging magulang. Sinasabi ko po sa inyo. Yung mga gustong mag-asawa agad, maraming naghihiwalay din agad. Dahil mahirap pala maging asawa. Ano nyo po, pag-pray nyo po ng talagang ng mataimtiman. Ano po. Amen, amen. And then, so yun po, dumating po sa point na nasabi nga po sa akin sa ano. And then, ang gusto ko po sa kanya noon is mag-sorry siya sa akin. And then, I called my mom. Sabi ko, Ma, umiiyak po ako nun sa phone. It was late evening, 10, 12. Sabi ko, Ma, puntahan mo ako. Kailangan ko na magpapakalma sa akin. Kasi talagang galit na galit po talaga ako noon. Sinusuntok ko yung pader, sinusuntok ko yung kama. I'm really angry to that person. Kasi ang thinking ko po noon, sabi ko, akala ko ba ang pastor hindi nagko-condemn ng past? Akala ko ba hindi ka ni-judge, ganyan. Para pong ganun yung naging thinking ko noon. So I was full of anger. And then, yung mother ko, yung whole family ko, pumunta po doon kasama ang lola ko, kapatid ko. And then yung kapatid ko naman, dahil ang kapatid ko po ay sweet sa akin, lagi siya nagpapaalala din, Kuya, love ka ni Lord. Ikaw ay manalang, ganyan. Ganyan po ang kapatid ko kahit po nung ako ay nagwawild sa labas. Ganyan po ang kapatid ko na ikaw ay mahal na mahal ng mga mama, mahal ka ng mga taga-church. Yan, ganyan po. So, nung time na yun po, inuwi po ako ng parents ko sa bahay. And then kasama po yung girlfriend ko nun. Kasi nakiusap siya na gusto niya nang umalis dun sa puder ng kanyang foster parents. And then, dumating po, to make the story short, dumating po yung time na pinag-awayan din namin yun, yung pag-alis niyang yun. Kasi parang dumating din po na may mga nagsisinungaling, ganyan. Ano po. And then ngayon po, ang isa pong pinaka na di kami po ay parang naghiwalay. Tapos may mga nasasabi nga po sa kanya na masasakit, na hindi niya matake. And then dumating din po yung time na meron bagong youth na dumating sa amin. Ano po. So ako, kinamayan ko siya, yung babae. Kasi welcoming po yun sa church. Parang ako nga po ay active dun sa youth. And then nung time na yun po, ang sabi sa akin nung pinsan ang girlfriend ng pinsan ko, Kuya, kita mo yan, yung kasama ko, iyong i-message na sharean mo ng word of God kasi kailangan niya ng gabay mula sa Lord kasi yan ay broken, kailangan niyang gabay. Sabi ko, broken din ako. And then, ang ginawa ko po, shineran ko pa din siya. Ano po, but it so happen po, ang nangyari ay nagalit po sa akin yung taong humingi sa akin ng tulong. Parang ang sabi sa akin ay pinopormahan ko daw, which is first time ko lang siya nakausap, ganun agad yung naging thinking, then nakatabi ko lang. So akala niya, pinopormahan ko naman yung babae. Sabi ko, ano ba to? Ba't ganito yung nangyayari? Sabi ko, una, na-judge agad ako tungkol dun sa past. Padalawa, may humingi ng tulong sa akin, siniron ko, sasabihin sa akin, pinopormahan ko. And then I feel like that everyone is misunderstanding po nung time na yun. So I was full of hatred, full of anger, full of pity. And yun po yung naging turning point ko kung bakit hindi na ako wild kay Lord, wild na ako sa mundo. Ano po. So, I started to leave the church, leave the group chats. Hindi na po ako matag ng practices ng ministry ng mga time na yun. Ano po. So, sa madaling salita po talaga, ay pinili ko ang sarili kong gusto. Ang una kong excuse, I have to vent. Kailangan ko muna ng hangin kasi masakit yung nangyayari. And hanggang sa dumating yung time na dahil may self-pity ako na wala man lang naghanap sa akin, hindi naman ako mahalaga sa church na yan, hindi naman nila ginagawa yung tinuturo nila, dumating po ako sa point na full of anger talaga ako, tinitira ko ang church.
Ako po ay nambabato ng church. Hindi po binabato literally, but binabato ko sila through words. Binabato ko sila through words, yung mga nagtuturo. Sabi ko, di naman yung totoo, ganyan. And then, dumating po yung my mom was crying, my father was crying. Anak, ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay inoffer ko sa Lord, nung ikaw ay bata pa. And then, ang reply ko lang sa kanya, hindi naman ako naniniwala na dyan. Yan ang sinasabi ko sa kanila po, ano po. Kasi sobrang tigas po ng puso ko noon. Talaga pong sabi ko sa kanila, ayoko na ma-involve. Binig-invite sa akin. Sabi ko, ayoko na ma-involve sa gawain ng church nyo. Hindi ko siya na tinatawag na church natin. Ang tawag ko ay church nyo. So, I'm saying, I'm pulling out myself. Out na ako dyan. So, wala na akong pakialam dyan. So, ako po ay talagang binabato ko ang church. And I started to learn how to drink. Ano po, talagang umuwi ako, I'm drunk, and then umaabot po ako ng Novaliches. Nakikipagkita ako sa mga clanmates ko, na mga kalaro ko sa games. Bumalik po ako sa paglalaro ng games. And I start to wonder about the world. And dumating po yung time na yung sinasabi ko dati sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na walang Sabado at Linggo para makapag-church ako, makapag-hakay pa ako. Ang nangyari, kabaliktadan. Binigyan ako ng Lord, walang trabaho na Sabado at Linggo. Pero ang ginawa ko, nag-akay ako, hindi sa church. Dahil nga po ako galit na galit noon, inakay ko sila sa bar, inakay ko sila sa club, tara, inom tayo dito. Dahil Friday, Yan. sabi nga, Alam mo sila. sabi ko nga po sa, sabi ko nga po sa sarili ko, Friday, walwal day. Yun ang kasabihan ng mga kabataan sa labas. Ano po? Wala na yung fire ko na kagustuhan ko na kaya kung gusto ng Sabado at Linggo ay walang trabaho para sa Lord. Nagbago lahat po yun, lahat ng perspective na yun. Kasi pinili ko ang sarili kong agenda. Hindi ko na naririnig ang voice ng Lord sa akin. Hindi ko na naririnig kung ano yung gustong sabihin sa akin ng Lord. Hindi ko na pinakikinggan yung mga taong nasa paligid ko. All I want is to do what I want. And then, sabi ng Lord, okay, ayaw mo ng comfort na binibigay ko sa'yo. Then, I will give you your free will. And then, doon nagsimula si Lord, pina-experience niya sa akin ng yung wala nang nakikialam sa akin. Hindi na ako pinagsasabihan ng parents ko. Hindi na ako pinagsasabihan ng mga nasa church. Talagang nag-wild na ako. Kung sinasabi ko po dati sa kabataan ay ang wild ay working in Lord's desire. Yung akin po talaga, hindi talaga wild, as in walwal, in the land of kung saan. Ganun po yung nangyari sa akin. Ano po? Bro, may comment dito. Sabi ito si Pastor Don. Sabi niya, wow, Jane Hernandez, yan ang kapatid na nagpapaalala sa kuya. Ayan. Bunso siya, no? Pero siya ang nagpapaalala. Bunso po siya. Ni Sister Jonalyn Kaunilialga from US. Nag-akay naman. Nag-akay ka naman. Sa maling lugar nga lang po. Sabi naman ni Sister Ria Razo, no? Siya yung tumatawag po sa atin. Siya po yung coordinator natin sa DLS. Ibang ilaw ka pala pumunta. Patay sindi. Ang gagaling ng commentary. Yes, wow. Talaga pong sa Patay Sindi talaga ako pumunta noon. And then, sabi ni Kuya Gabriel, talaga naman, ano? Itong mga nasa multimedia natin, nakaka-comment pa kayo, ha? Sabi, Friday night tawag, walwalan day. Yes po, walwal hanggang umaga. Oh, what happened? How does it goes? Anong naging resulta ng ganitong buhay? Ay, nako, grabe po. Talagang wala na ako naririnig na boses galing sa Lord. Ano po? Masasabi ko po na ang world talaga masaya. Hindi ko sasabihin na mahirap. Kasi ang experience ko po sa world ay masaya. The world can offer you happiness, wealth, everything you need. But everything po na, alam niyo po, pinarealize sa akin ng Lord, lahat ng ino-offer ng world sa iyo is temporary. But the Lord offers you is everlasting. Yun po yung pinagkaiba. The world gives you happiness, but God gives you joy. Alam niyo po yun? Yun po yung pinagkaiba. Kaya yun po yung pinarealize sa akin ng Lord simula nung bumalik po ako sa Lord. Alam niyo po, it's been 4 years. 4 years po nung ako'y nawala. Hindi lang po ako sa club, hindi lang po ako sa bar na punta.
And nag-open po ako ng mga dating apps. I meet some girls. Check in, check out. Yan. Then, marami po akong experience na hindi ko dapat ginawa. And, moving forward po, so yan po yung naging buhay ko sa labas ng, ng church. I was wandering sa mundo. And then, what's fun is, sabi, mga kabarkada ko na yung nagsasabi sa akin, nung una, nasasyak sila na, hindi ka pala umiinom, hindi ka pala nag-i-smoke. Ngayon, nasyak sila sa akin, oh, nag-iinom ka na, nag-i-smoke ka na. Ibang shock naman yung binigay ko sa kanila. Tapos sabi sa akin nung kabarkada ko, hindi ka naman ganyan dati ah. Sabi, bumalik ka na nga sa church. Sila yung nag-uudok sa akin na bumalik ka na nga sa church. Nagbabago ka na. Naliligaw ka na ng gas. Yun po yung lagi nilang sinasabi sa akin. So ako naman, tinatawanan ko lang sila kasi ikaw nga nagiinom ka. Parang ganun po yung ano ko. Sapas naman tayo dito. Parang ganun po ano. Yung kanta nga po na sama tayo. So yun po yung naging team song naming magkakabarkada. Ano. So, nung time na yun po talagang ako po na lost. I was really lost. My spirit was I nearly died in the spirit po talaga nung time na yun. Kasi talaga pong wala akong naaalala na di na ako nagkakaroon ng communication towards God. I don't even go to church. Ano po. And then, Ilan taon so, yan? Kapatid? ay, 28 po. Ay, 4 years po ako na simula po nung ako graduate. Siguro pa mga 24, 25, 26 ba or onwards. Basta hanggang 29 po ako. Kasi nung Wow. bumalik po ako sa Lord is recently lang. Ano po. Hmm. And talaga pong napakatindi ng presence ng Lord. Di na po ako nakawala. Yun po yung talagang iniiyak ko sa Lord na sobrang grabe. Ano po. So, yun po yung nangyari sa akin. Ano po. So, nakara-experience din po ako na ako'y na-prank. Kasi, meron po akong na-check-in na transgen. Ano po. Hmm. Talaga pong naka-experience din po ako doon. So, Hmm. sabihin na natin na lahat na experience ko sa world, na nakapag-rides ako, nakapunta ako kung saan-saan, na hindi umuuwi. Bumukod po ako ng bahay sa parents ko, nag-boarding house ako, ano po. Kasi ayoko nang pinapakailaman ako. Ayaw ko Yeah. po nang sinesharean ako ng magulang ko na word of God. Ayaw ko nang naririnig na pinapangaralan ako. Sasabihin ko lang sa kanila, malaki na ako, alam ko nang ginagawa ko, bata pa ako. And sabi lang ng Lord sa akin, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Alam nyo, ang sakit pong ma-realize na sinasabi mo, ang yabang-yabang mo, tas mali, nandun ka na pala, lost ka na pala. And then, ayun po, so bumukod po ako sa parents ko, naging malaya po lalo ako totally. Talaga pong punta dito, punta doon, inom dito, inom doon, hanggang sa ako po ay nanaba. Ang sabi ko nga ay iba ang laman yan, hindi yan lamang pagkain. Ayun po. So, and then, yun po yung time na, dahil namimiss ko po ang parents ko, namimiss ko po yung slightly mga sermon nila sa akin, bumalik po ako sa bahay namin. Pero ayoko pa rin po na pinag-uusapan ang Word of God. Umalis po talaga ako na ng hapagkainan. Totoo po yan. Hmm. Sinasabi ko, tas na umiiyak po ang nanay ko. Sabi ko, ma, ba't ka umiiyak? Ang sabi sa akin ng nanay ko, ikaw ang problema ko. Sabi ko, ha? We don't even argue. Wala akong ginawang kasalanan, wala akong ginawang Lagi lang nilabag. sinasabi. Wala. Ayun pala, kaya siya umiiyak na ako ang problema niya. Kailan ka ba babalik? Kailan ka mapapagod sa ginagawa mo? Kasi sabi niya sa akin, ibang-iba ka na. Simula nung ginawa mo yung sarili mong gusto, napakalaking iba. I turned into somebody na ayaw kong maging ako. Yung itinuturo ko sa youth dati, na na-remind sa akin po ng BBLT, kasi dati ko sinasabi ko na sa youth yan na every problem na we encounter, yan ay opportunity to witness and experience the work of God. Sinasabi ko na yan sa youth dati. And then, nung ako yung naka-encounter, I failed the test. Ano po? So, big sabihin, may tinuturo talaga sa akin ng Lord ng mga panahon na yun. So, binigay sa akin ng Lord yung free will. Ayun pala, He's plotting something in me. Parang siya yung pattern ng buhay ko. Unti-unti niyang inire-remove yung pieces ko. Unti-unti niyang binubuo yung pieces ko. Kasi akala ko, pinabayaan na ako ng Lord. Hindi pala, mahal pala ako ng Lord. Alam niyo po, dumating yung time, sabi ko sa nanay ko, Ma,
tatambay ako sa barkada ko. And then, dumating yung time, di ko alam kung ba't doon ako dinala ng motor ko. Pumunta na lang po ako sa church. Ang sabi ko sa nanay ko, hindi ko po alam kung ba't ako'y nandito. Kasi sabi ko na lang, hindi natuloy yung hindi natuloy yung tambay namin ng barkada ko. But the truth is, talagang pumunta ako doon. And then nashock silang lahat. Nandito si Kem. And then alam niyo po Grabe. yung naramdaman ko noon is everything stopped. Talaga pong tumigil lahat sa akin. And then sabi ko, Lord, ako dapat yun. Ako dapat yung tumutugtog doon. Ako dapat yung kasama na naglilid ng mga taong to. Ako dapat yung kasama sa nag-empower ng ano. Pero nasan ako within these 4 years? Yun po yung naging feeling ko. And talaga pong ako'y napaiyak. Nung una po, pag umattend ako ng church, masabi lang na umattend ako, pupunta po ako, tapos na ang sermon, offering na. Papasok ako, magpapakita ako, kakamay ang ilang kapatiran sa akin. I don't want to talk to them kasi galit nga po ako sa churches eh. Parang ayaw kong may kakausap sa akin. So I just nod, shake hands, and leave. And then pag Mm. mag-altar call po, I go out, I smoke, and then back para makita ulit nila, and then leave. Ganun po yung naging takbo ko. Pero alam nyo, one time kinausap ako ng Lord, di ko ina-expect po talaga na dadalhin ako ng motor ko sa church. And then one Mm. time po, nag-altar call si Papa, Sunday service. Ang kanta po na naintindihan ko lang is, kailangan mo si Lord. Yun lang po yung naintindihan Mhm. ko. Kailangan mo si Lord. I never imagined my foot will step forward. Pumunta po ako sa unahan. I was crying. Sabi ko, Wow. Lord, kailangan kita. And then, alam ko, kinakausap ako ng Lord. And then, sabi niya sa akin, yun nasa unahan mo, isama mo. Eh, kasamahan ko po yun dun sa dating worship team, dating magte-training na nawala din. Pagmulat ko, oh. And then, ginawa ko, sige, sasama ko po Lord dahil sinabi mo, hinila ko siya. Sabi ko, sabay tayong babalik sa Lord. Hindi naman Yes. po siya nag-resist. Dinala ko po siya sa unahan. Sabi niya sa akin, alam mo kuya, tinatanong ko talaga si Lord kung pupunta ako sa unahan o hindi. Bigla mo akong hinila. And then sabi ko lang sa kanya, kinakausap ka ni Lord. And Mm. then, pagdating ko po sa unahan, just sinurrender ko lang po lahat. Nagtaas lang po ako ng kamay. And then sabi ko lang sa Lord, Lord, inahamin ko, kailangan kita. And then I start Amen. crying before the Lord. Sinurrender ko po lahat, parang binuhusan ng tubig. Lahat ng galit ko, nawala. Nakakausap ko na yung mga dating hindi ko kinakausap. Nakikipagbanding na ako, nakikipag-shake hands na ako. Regularly, umattend na ako ng Sunday, umattend na ako ng practices. Though hindi pa po ako nag-iinulit sa music. Kasi ang sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko muna po magpa-water baptize because yun po ang dealing sa akin ng Lord eh. I want to surrender everything sa iyo ulit. I want to start new. Sabi ko, Lord, ito na yun eh. Ito na yung panibagong season na binigay mo sa akin. Ayoko nang masayang ulit yung buhay na nag-wonder ako, mawawala na naman ako. And then sabi ko, Lord, linisin mo ako, linisin mo lahat ng nakikita mo sa akin na kadumihan. Lahat yan mo ang kamay mo yung mag-alay ng buhay ko sa iyo. And then doon ko naramdaman na nalaman na madami pala nagpe-pray sa akin, ang dami pala naghihintay sa pagbabalik ko. And then I suddenly stopped. Sabi ko, I'm home. Yun po yung nangyari sa akin. Sabi ko, I'm home. And then one time po, Praise. nakaupo nga po yung kinikwento ko sa inyo na nakaupo ako sa dining table namin ano po. And sabi ko po noon, sabi ng Lord sa akin, may naririnig akong voices sa ears ko. Hindi ko maintindihan. And then para siyang song. And then yung pala, kwento ng buhay ko. Song pala yun. At sabi sa akin ng Lord, Mm. alam mo anak, di naman kita iniwan eh. Binigay ko sa iyo yung gusto mo kasi yun, mahal kita. Pero gusto kong matuto ka din na at maamin mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Kinakausap kita noon, tinanggihan mo yung comfort na binigay ko sa iyo. Sabi ng Lord sa akin. Sabi niya, kinakausap kita, tumalikod ka. Pero anak, matagal kitang inintay. And then, Wow. napayak po talaga ako. Binalik ng Lord sa akin lahat ng promises na, di ba, kaya gusto mo nang walang pasok sa Sabado at Linggo kasi makikita ka ng tao. Binalik niya sa akin yung fire na gusto kong mag-tap ulit ng youth.
Binalik ng Lord sa akin yung, di ba, ito ka, nagpipreach ka ng kwento nating dalawa. Di ba, ito ka, naghahayag ka ng papuri para sa akin through instruments. And then, simula nung pagkabata ko, di ba, ito ka, nagsasolo ka dati ng mga memory verse. Alam niyo po yung binalik sa akin ng Lord lahat ng promises, yung kwento namin dalawa, paano na ako na-overcome kasama yung Lord yung battle ko sa buhay. Ang sabi niya, alam mo anak, matagal na kitang hinihintay na bumalik sa akin. Ang inihintay ko lang masabi mo, kailangan mo ako. And then, let me. Sabi niya sa akin, just tell me you need me, admit, and let me. And then, inalaw ko po si Lord and let God move. Alam niyo po yung nangyari sa akin? Instant transformation. Talaga pong pinagsisihan ko lahat. I cried so hard. Sabi ko, Lord, sorry sa 4 na taon na sayang ko. I stopped drinking. I stopped smoking. Instant po yung nangyari sa akin. And then, I start believing again sa Lord, sa salita ng Lord. And then, naging hungry ulit ako sa Word of God. Lagi ako nanonood ngayon. Dati, pag uuwi ako, ano kaya mapanood na anime? Ano kaya mapanood na movie? Ngayon, pag uuwi ako, nanonood ako, Today is Your Miracle. Kahit po ako'y puyat sa trabaho, panggabi, manonood muna ako bago ako matulog. Talagang, tas pag ngayon po, attend ako ng gawain, sabihin ko, tapos na, bitin. Dati aalis na po ako pag magko-closing prayer pa lang. But now, talagang tumutulong po ako sa pagpapack up. Anong kailangan ng church? Concern na ako. Ano pa bang kailangan nito? Ganyan. Kamusta po si ganito? Alam niyo po, parang instant transformation na parang biglang instant na, Lord. Nandito na ulit ako. Nasa bahay mo na talaga ulit ako. And then, yun, binigay po sa akin ng Lord yung lahat ng na kailangan kong maintindihan. Ibinalik sa akin ng Lord yung panaginip ko dati na tumutugtog kami. And then, nakita ko yung mga kasama ko na hindi ko alam, nagkaroon din pala ng battle sa buhay. Ngayon, yung akin po kasi panaginip dati, meron siyang isang spear na maliwanag. And then, once na tumutugtog kami, lumiliwanag yung buong paligid. Yung lahat na maiitim na tao, nakakaroon ng identity. Para kung Wow. ganun yung nangyari. Sabi ko, Lord, kaya mo ba pina-experience sa amin to? Kasi hindi lang pala ako yung naka-experience ng addiction. Alam niyo po, for the glory of God, sa worship team namin, di ko po akalain na hindi lang pala ako yung bagong balik. Kami po yung talagang shinake ng Lord. And si Lord talaga po ang kikilos pag hinayaan natin. Talagang ako po ay lubos na nagagalak na ako po ay nakabalik sa Lord. And then, yun po, na bumalik sa akin yung gusto kong sumulat ng kanta, bumalik po sa ano na gusto ko mag-speak ulit sa iyo. Yun po, talaga po ako pag naiisip ko kung gaano kabuti si Lord sa akin, ako po yung naiiyak. Kaya po kanina nung kausap ko kayo, hindi ko mapigilan na ako yung umiyak ng umiyak. Talaga po every time na maiisip ko na mahal tayo ni Lord, hindi tayo pababayaan. Kahit na anong sinabi mo, kahit anong curses ang sinabi mo, kahit na nagkamali ka, ang patawad ng Diyos sa iyo na mas malaki pa sa karagatan. Talagang mas malaki pa sa kasalanan mo. Talagang mahal na mahal ka ni Lord. Alam niyo po, once na tinanim ka doon, babalik ka talaga. Yun, And animan yun. ah May talagang purga. ako po, talaga pong hahanap-hanapin ng puso mo, hanap-hanapin. Dahil sabi ko po sa sarili ko, nung nag-stop yung moment na yun, sabi ko, Lord, hindi naman ako problemado. Masaya naman ako sa ginagawa ko sa mundo. But suddenly, I felt tired. Parang pong pagod. Pagod na pagod ako. Yun yung feeling ko. Parang may kulang po. Ano po? Yun pala, may sinasabi na sa akin si Lord na matagal ko nang hindi Wow. naririnig. And then, Kuya Kem, ayun po. speaking of pagod, sabi dito ni alam niyo pa mga kapatid, tingnan niyo po paano kumikilos ang Panginoon, Sabi po ng nanay mo, si Pastor Joe, napagod na kami magsalita sa kanya kasi ayaw niyang makinig, kasi puno siya ng galit. Kaya idinaan namin ni Pastor Jason sa pagluhod at prayer sa Panginoon. And we prayed, mapagod na po siya, Lord. At eto nga, answered prayer po ang Panginoon sa buhay mo. Yes po. Napagod na. Welcome Yun po, po. Pastor Ismael and Ate Menchi. No? Welcome po. Grabe, no? Grabe ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Woo! Yes po. Yun. Tapos, after po nun, sabi ng mother ko sa akin, attend ka ng BBLT. Dati po talaga, ano po, yan, sasabihin ko po dito. Si Pastor May at si Pastor Dong po talaga ay tinataguan ko din.
Kasi lagi daw po akong hinahanap nila eh. Nasaan daw yung eldest mo? Sabi ko may trabaho ako. Ayan na. Talagang ano po, puyat ako. Ano po, yun po yung mga katwiran ko dati. And nung huli, sabi Ah, sa akin, hindi, patid din mo. O, sabihin mo sa kanya, umabsent siya. Ano. Eh, sakto naman po na wala ka talaga akong pasok. So, I have no excuse. Sabi ko, sige, sama na ako. And then, pumunta po ako ng BBLT. mm, Doon po talaga totally napihit yung puso ko. Pagpasok ko po ng BBLT, talagang iyak po ako. As in, iyak po ako. Narinig ko pala yung kinompost ni Jed na kanta. Yung sabi dun eh, hawak mo ang bukas ko. Lalo na po sa lyrics na, iwanan ka man ng sanlibutan. Kailanman di mo ako iiwan. Dun po mm, talaga ako umiyak. As in, iyak na iyak ako. Kasi, pinarealize sa akin na Lord na, never naman kitang iniwan, anak. It's just, mm. you are blinded by your own agendas. Yun ang sabi niya sa akin. Di mo kasi ako nililingon. Yun ang sabi sa akin nun. Talaga po ako iyak na iyak nun. Kaya po nung nag-altar call si Pastor May, sige, I will decide na talagang I will go back to God. Kasi madali po yung babalik ka sa church eh. Madali yung a-attend ka sa church. Mm. Pero iba po kasi yung dealing ng Lord na you will totally go back to God. You can go back to church but not to God. Pero Mm. ngayon po yung decision ko, I will go back to God. I want to be used by God again. And yun Amen. po. So after po nun, I tried to talk again to God and then sabi ko, I tried to hear the voices na binigay sa akin ng Lord. And yun po, nasulat ko yung kanta ng buhay ko para sa Lord. And to God be all the glory po na nangyari sa akin yun. And naniniwala po ako na ang Lord ay ipiniprepare ng bawat isa sa amin na gagamitin ni Lord. Ano po? Kasi lahat naman po tayo dumadaan sa test. Ano po? And alam niyo po, Amen. Kaya kayo, simula nung, yes po, oo. alam niyo po Pwede nung, mo bang yes po, bigyan yung sample? Kahit po a cappella lang yung nagawa niyo pong kanta. nakakaya po Ito po ang yung aking boses. na-compose So, nyo after ng BBLT. ako actually po, bago po mag-BBLT, naisulat ko na po siya. Ano po, Amen. parang Sige po. nabuo ko lang po siya after talaga nung BBLT na as in na-polish ko siya. Ano po. Wow. Yan. Bear with my voice po kasi di po ako marunong kumanta, di ko naman sa nanay ko. Pero para sa Lord po, ano po. Ang laman po kasi ng kanta ko nun is about a son who was lost. Ano po. So, yung verse po, it goes na, I was lost in this battle of life, feeling empty, and I'm about to die. Then tears starts flowing, when your hands came down reaching, calling me, come home with me. So, Wow. yung verse 1 po yun ay parang tinatawag ka ng Lord na halika na anak, balik ka na sa akin. Mm. And then yung naging chorus ko po is, sabi ko lang sa Lord ay, Jesus, your love has just saved me. From the darkness now I'm free. Your presence captured me. Amen. Savior, I'm dancing on my feet and singing praises with no ending. Your presence captured me. So talaga pong hindi ako pinakawalan ng Lord Amen. sa nangyari sa akin. I was totally Talaga, revived. Ano po? sabi nga po ng title, A Potter's Love. Hindi talaga tayo bibitawan kahit nawasa ka, gagawan Yes ka ulit. po. Talaga pong totally Bubukin ka ulit ng transformed po. Panginoon. Yes po. Transforming na. Hallelujah. Yes po. Talaga At alam mo pong kuya, instant yun. Yes po. yung inyong transformation. So ngayon po, ano yung pinakang status niyo po? Nakabalik na po kayo at Ay, yes po. ano po yung ngayon po, ano po yung inyong status po sa Ngayon church? po, ako po ngayon ay laging umattend po ng worship practices ng worship team and ako po ay nakikiisa sa kanila lagi ngayon sa pagpupuri sa Lord. Kasi Amen. naniniwala po ako na doon ako tinawag. And sa ngayon po, I'm letting God to do kung ano po yung para sa buhay ko. And siya na po yung bahala kung saan niya ako dadalhin. Ang panalangin ko lang po sa Lord ay, Lord, hold me.
and never let my emotions waver again. Never doubt ang ginagawa ng Lord sa buhay ko. And ang sabi ko nga po sa parents ko, sabi ko, Ma, Pa, I'm deciding right now to undergo water baptism because I want to Mm. surrender nga po my life. Amen. And then after that water baptism po is babalik na po ako sa ministry noon. Naiyak na ako. Biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Talaga pong ang Lord po ay may dinidin sa akin. Ano po? Mm. Kasi hindi din, alam niyo po, pag may ginawa ang Lord, hindi rin po makawala na may hahadlang. Alam niyo po yun, parang di papayag ang kaaway na makabalik ka. So, Mm. sabi Kaya ko, nga Lord, lang. just don't let my emotions waver again. Ano po? And yun po yung dinidil sa akin ng Lord ngayon. Amen. And welcome back. And Lord, ito na ulit yung kwento natin. Sisimula na po ulit after 4 years. Talaga Mm. pong grabe. Grabe po yung nangyari sa akin. Ano po. Amen. Actually, masasabi ko rin pala po, Pastor, na ano po ito eh. Second life ko ito. Na sa laman. Yes po. Kasi kakainom, nag-drag race po kami kasama yung tricycle driver. Muntik na po talaga ako. Akala ko talaga yun ay katapusan ko na. Oh, So, God gave me the second chance po talaga. Kaya, Lord, talagang praise thankful ako God. sa iyo, Lord, God. Di mo ako Hallelujah. pinabayaan. Amen. Sabi ni Pastor May, panalo si Lord sa buhay mo. Amen Praise po. God. At dahil panalo si Lord sa buhay mo, kapatid, may mga taong gustong magbigay ng mensahe sa iyo. Ano po? Yes. Mo, talagang ang puso na sumuko. Wala pong pwedeng gawin ng Diyos kundi balik sa iyo ang pagpapala. Gamitin ka talaga sa kanyang kaharian. Amen. Amen. Kung okay na po, mga kapatid, kung pwede na po ang ating video, sige po, pasok na po. Sa daily life sharing ngayon, at nagpapalago ka sa Panginoon. Nawa magpatuloy ka ng pagpapalago sa Panginoon kasama namin. Ako'y talagang totaling nagagalak dahil makakasama ka na naming maglingkod sa Kanya. And I hope and I believe na sa lahat ng pagsubok na dadaan sa atin, nawa ay hindi ka ma-distract kasi alam mo naman na gaya ng turo palagi sa atin kapag tayo ay nagpapalago sa Panginoon, mas nagpapalalim tayo sa Panginoon, laging nandiyan ang kaaway para tayo ay ma-distract sa plano ng Panginoon. Kaya naman, ikaw ay welcome na welcome sa kaharian ng Panginoon at alam ko na ito na yung right season for you. Sabi nga, lagi sa atin na merong right season, may right timing ang Panginoon. Hindi natin pwedeng pilitin. Hindi natin pwedeng pilitin ng isang tao, lalo na kapag ang puso ay matigas. Ngayong na pinihit ng Lord ang puso mo, alam kong marami kang gustong sabihin na testimony nang gagaling sa Kanya. Kasi ito yung right time para sa'yo na ikwento or ibahagi sa iba kung ano ang kwento ng buhay mo, na kung saan ito nga ay real life, real talk ng iyong buhay. Kaya, God bless, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon, mahal ka namin, at yun nga, salamat sa Lord na tupad ang aming panalangin. I know and I believe na hindi lang ito, may mga susunod pa na ibibigay ang Lord sa iyo kung papaano mo itatestify ang iyong buhay. God bless you! Praise God. Hello, Kem. Yon. Praise the Lord. Wow. Guest ka na sa DLS. Puri ng Panginoon. So, I am very happy and I am so grateful sa Panginoon kasi sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Naalala ko, anak, nung ikaw ay 5 months pa lang sa tiyan ko. Every day, nakikinig ako ng DZAS. Lagi ako nakikinig ng awit ng musikatha. Talagang lagi ako nakikinig doon at diniklara ko sa Panginoon. Lagi kitang inililehen sa aking tiyan, Lord, pag ang aking anak ay lumabas sa aking tiyan at lumaki, siya ay maglilingkod sa iyo at gagamitin mo, Panginoon. Salamat sa Lord. Bagamat dumating ang panahon na ikaw ay lumayo sa Lord, sabi nga ay dahil sa sariling gusto, kasi nga meron kang gustong patunayan,
Pero salamat sa Lord, dumating ang pagkakataon na bumalik ka uli sa Panginoon. Dininig ng Diyos ang panalangin namin ng iyong Father, ni Pastor Jason. Talagang lagi ka naming iniiyak. Talagang lagi ka naming iniluluhod sa Panginoon. In-honor ng Lord. Naniniwala ko, in-honor ng Lord yung panalangin ng puso namin. Hindi na sayang ang aming pagluhod at pag-iyak kay Lord para i-restore ka uli ng Panginoon. Talagang ang Diyos ay sabi nga, may right timing, may tamang panahon, and thank you, Lord. Ikaw minsan pa ay ibinangon ng Diyos, ikaw ay na-restore, and I do believe, gagamitin ka talaga ng Diyos. Kaya ngayon, sa panibagong buhay mo, sabi mo nga, second life mo na ito, anak, ikaw ay magpatuloy sa Lord. Hindi ko masasabing walang pagsubok, walang problema, darating yan. Kaya lamang, this time, mas lalo ka magpakatatag, magpakalago. Lagi namin payo sa iyo ng iyong Papa, always go back to the Word of God. Laging manalangin. So, salamat sa Lord and congratulations. Hallelujah. Na-excite ako sa gagawin ng Diyos sa buhay mo at lagi mo, anak, tatandaan. Maganda ang plan ng Diyos sa buhay mo. Palagi mong itaas si Jesus sa buhay mo at ayun, magpagamit sa Panginoon. Sunod lang sa Panginoon habang may buhay, anak, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. So, God bless you and I love you, son. God bless you. Hello anak, maraming salamat sa Panginoon at nagpupuri ang aking puso, puspos ng kagalakan sa ating Diyos ng buhay, sapagkat ang panalangin ng aming puso ay tinugon niya. Tunay na ako'y nagagalak sapagkat pinatunayan ng Diyos na kahit matigas ang puso, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang mga bagay na imposible sa tao. So ang Lord ay gumawa ng testimony sa buhay mo, at ako naman ay nakikigalak, nakikiisa, upang sa ganon ay tahakin mo ang mga bagay na inihanda ng Diyos upang lakaran mo. Gaya na sinabi ni Haring David sa kanyang anak na si Solomon, Anak, know the God of your father. Serve Him with a willing heart. Ganon din naman ang gawin mo. Ang Diyos sa aking pinaglilingkuran ay kilalanin mo. Paglingkuran mo siya upang maranasan mo ang tunay na pagkilos niya sa buhay mo. Ako'y naniniwala, greater things await to those who love Him and trust Him. Ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo ay simula pa lamang. Kaya magpatuloy kang magpakalago upang kapag dumating ang time na talagang kuhanin ka ng Lord para ikaw ay lubusang gamitin niya sa kanyang ubasan mightily, ay tunay ngang magagamit ka niya with impact sa buhay ng ibang tao. Panalangin ko sa ating Panginoon na ikaw ay patuloy na hubugin niya, na patuloy mo masumpungan ang iyong sarili, na ang ginagawa ay ang kalooban ng ating Panginoon, na ibigay mo at desisyonan mo na ang iyong sariling kagustuhan at ang iyong sariling pagnanasa ay ibigay mo 100% sa pagsunod sa ating Panginoon. Gawin ang kalooban ng ating Diyos. So anak, mahal na mahal ka namin. Ang sabi nga ay, higit pa namin ang nakasumpong ng magandang bagay, material na bagay, at hindi maikukumpara yung mga bagay na nasumpungan namin kagalakan mula sa ating Panginoon dahil ang aming anak ay kinuha ng ating Panginoon at inahon mula sa kanyang kinasasadlakan. So, ang aking masasabi sa iyo, magpatuloy ka, anuman ang problema, anuman ang marinig mo na sinasabi ng iba, sa Diyos ka lamang tumingin, sapagkat ang tunay na identity natin ay sa Kanya lamang natin matatagpuan. Mahal ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa buhay mo, at anak, pagpalain ka ng ating Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. I am so grateful and I am so blessed. God bless you.
Salamat sa Panginoon, no, sa buhay na pamilyang ito. Hallelujah. Ano pong masasabi mo, Kem? Masasabi ko lang po, para po doon sa in-invite ko din pala po manood. Mahalin nyo lang yung pagkakamali mo, mga naging downfall mo. Tanggalin natin yung pride sa sarili natin, yung hiya. Kasi ang Lord naman din nagko-condemn. Once na bumalik ka sa Lord, tatanggapin ka niya. Kung wag niyo nang sayangin yung panahon. Kung sinasabi natin na gusto natin maglingkod, now is the time. Kasi ako, sa totoo lang, kinain ako ng pride. But, kailangan kong alisin sa sarili ko yung hiya, yung, yung pride sa sarili ko at aminin na si Lord lang yung kailangan ko. Kasi hanggat di mo hinahakbangan yan, hanggat may hinihintay kang bagay na maayos, hindi maaayos yan. Hakbangan mo at si Lord ang bahala. Yun yung masasabi ko. Dahil naalala ko lang po, Pastor, nung after nung pinost ko po yung about sa I'm Home, ang dami po nag-chat sa akin na paano mo nagawa, paano ka nakabalik sa ministry. Ganyan din yung gusto ko na makabalik sa mahal kong ministry, pero di ko magawa. Kasi marami tayong masyadong conditions na kailangan ganito muna, kailangan ganito ganyan. Alam mo, just step in. At si Lord ang bahala. Si Lord na yung bahalang mag-ayos. Kasi yun yung ginawa ko. Yun lang yung kaya kong sabihin sa inyo kasi si Lord na yung kikilos dun. Yun. And sa parents ko po at sa lahat po nang nag-pray sa akin, maraming salamat po sa sa hindi niyo pagbitaw sa akin sa panalangin. Sabi nga po ang pagitan ng natin sa Lord ay ang lupa lang at ang tuhod. Iluhod mo lang sa Lord at sabihin mo sa kanyang kailangan mo siya. Siya na ang bahalang kumilos. Basta tama ang motibo ng ating mga puso. Yun lang po yung Kaya maraming salamat po at Lord, maraming salamat po talaga sa paggabay mo sa akin. Ako po'y naniniwala na marami ka pang gagawin. Hindi lang po sa akin, even po sa mga kasamahan ko naglilingkod sa iyo. At nawa po ay marami pa rin po yung piliin naman ng balik sa iyo. Yun po yung gusto ng puso ko ngayon, na ma-experience din ng ibang tao si Lord. Yun po. Amen. 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 Sige po. Bago po tayo magwakas, Kuya Kem, no? We really feel, no, the Holy Spirit. Talagang siya ang nag-orchestrate ay talaga sa iyo. Congratulations. Ganun din sa inyong mga parents. No? Grabe. We're excited to see you again on that stage worshiping God. Yun po. Pwede po namin kayong mahingian ng panalangin. May panalangin po itong ating platform DLS at lahat po na nakapakinig sa hapong ito. Pwede po kaming mag-ask ng prayer from you, Kuya Kem. Ako po ang magpe-pray. Okay, sorry po. Sige po. Hallelujah. Oh Lord, Father, we acknowledge you, Lord God, in this day, oh Lord God. Lord, narinig mo, Panginoon, narinig, Lord, ng mga tao, Panginoon, na kwento ng buhay ko, Lord God, nakasama ko, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng kabataan, Panginoon, at sa lahat ng tao na nakarinig, Lord God, ay maging strength, Panginoon, yung kwento ng buhay ko, O Lord God. Huwag nila, Panginoon, makita, Panginoon, kung ano yung mga pangit na nangyari, Lord God. But, Lord, ang makita nila ay kung ano yung kaya mong gawin, O Lord God, sa kabila ng lahat ng sitwasyon, O Lord God. And dalangin ko, Panginoon, sa mga kabataan, Lord God, ay piliin nila, Lord God, ang manatili sa iyo, Lord God, dahil walang ibang makakatumbas, Panginoon, sa saya at sa peace na meron, O Lord God, pag ikaw ang kasama, O Lord God. Bilangin ko, Panginoon, na sa bawat kabataan, O Lord God, na takot pa, O Lord God, na humakbang, Panginoon, sa mga assignment, O Lord God, na binibigay mo, Lord God. Lord, tanggalin mo sa kanila yung takot, tanggalin mo sa kanila, Lord God, yung pride, O Lord God. Bilangin ko, Panginoon, na hakbangan nila, Panginoon, yung bawat assignment, Panginoon, na binibigay mo sa kanila, O Lord God. Maunawaan nila, Panginoon, na gamit, Panginoon, na yung pag-unawa, O Lord God, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na nangyayari sa buhay nila, O Lord God. And Lord,
dalangin ko, Panginoon, na sa kabila ng kanilang pagmamahal sa iyo, Lord God, ay magkaroon sila ng oras, Panginoon, para kausapin ka, Lord God. And Lord, ma-encounter ka nila, Lord God, ma-experience ka nila, Lord God, o Lord God. Hindi lang, Lord, yun yung narinig ka nila, o Lord God, but Lord, ma-experience nila yung mismong ikaw, Panginoon. Ma-experience nila, Panginoon, yung pagkilos mo sa buhay nila, Lord God. At yun, Lord God, ang dinadalakan ko, Panginoon, and let all the youth be wild, O Lord God, sa iyong pangalan, Lord God, working in Lord's desire, O Lord God. At yun, Panginoon, sa iyo ko na po pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain, Panginoon, ng DLS, O Lord God. Sa bawat, Panginoon, makakarinig, Panginoon, ay matouch, Panginoon, ang spirit nila, O Lord God, at maitouch sila papunta sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Kapatid, meron ako hindi na itanong sa iyo eh. Ano po yun? Ano ang mensahe mo sa iyong mga magulang kay Pastor Jason at Pastora Jo? Ay, simple lang po ang aking mensahe sa inyo. Tayo sama-samang maglilingkod sa Lord. Walang iwanan. Praise God. At mahal na mahal ko po sila. Hallelujah. Woo! Simple lang, ano? Oh, Amen. Maraming salamat po muli sa hapong ito. Tayo nagkasama-sama. Muli ito po si Pastor Walter Faustino. Kasama po natin si Kuya Ken Hernandez. Ano po, kami po ay nag-iiwan sa inyo na tanggapin natin ang kapayapaan, habag, at pagmamahal ng ating Panginoon sa hapong ito. God bless you. Thank